Kabanata 18:11. Tinatakot si Duching. Kasalukuyan niyang tinatangkang lamunin ang apoy ng lupa dito. Ang apoy ng lupa dito ay hindi normal, kaya't hindi niya ito madaling malulunok. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Ipinakita ni Duching ang isang matalim na tingin. Pumasok siya sa apoy ng walang pag-aalinlangan. Nakita ni Duching si Wang Lin. Sa loob ng apoy, naramdaman din ni Wang Lin si Duching sa labas ng apoy. Isang aura na malapit na sa Void Tribulant ang nagmula sa katawan ni Duching. Nang maging katawan kahoy siya, mas malinaw itong naramdaman ni Wang Lin. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Matagal na niyang alam na hinahabol siya ni Duching at inaasahan niyang maaabutan siya. Sa sandaling iyon, hindi siya nagpanik o nagbigay pansin kay Duching. Ang 16 na dragon ng apoy at ang Vermilion Bird ay sumugod sa papalapit na dragon ng apoy na nabuo mula sa batang ugat ng apoy ng lupa. Hindi magkalayo ang dalawa. Habang magkalapit na sila, agad na nagbanggaan. Kahit na nais pumasok ni Duching, huli na siya ng isang hakbang. Ang 16 na dragon ng apoy ang unang nakipag-ugnayan sa kaluluwa ng batang ugat ng apoy ng lupa, at isang malalakas na tunog ng pagkabagso ang umalingaw-ngaw sa buong lupa. Nang magbanggaan ang dalawa, itinuro ni Wang Lin pababa habang nakatayo sa ulo ng Vermilion Bird. Ang 16 na dragon ng apoy ay umungal at pinalibutan ng batang ugat ng apoy ng lupa na parang mga kadena, tinatalya nito. Ang kaluluwa ng ugat ay naglabas ng isang nakakabinging sigaw. Kasabay nito, ang Vermilion Bird sa ilalim ni Wang Lin ay sumugod palabas at nagsanib sa kaluluwa ng batang ugat ng apoy. Nagsimula itong magpakawala ng matinding pagsipsip at pagsasanib. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Mula sa pananaw ni Duching, ang lahat ay nangyari ng maayos nang walang pagkaantala. Ang katawan ng kaluluwa ng batang ugat ng apoy ay dumulas at patuloy na umuungol. Hindi na ito mabagsik, kundi nagpakita ng sakit. Malabo nang makita ang Vermilion Bird sa loob nito at ang puti ang buhok na si Wang Lin na nakatayo sa pagitan ng mga pangil sa ulo nito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at kinontrol ang 16 na kadena na binuo ng mga dragon ng apoy. Para bang hawak niya ang mga kadena. Isang nakakagulat na tagpo ito, sapat upang magpabago ng puso ng sinumang nagmamasid na nag-aaral ng pagpapalakas. Si Wang Lin ay napapalibutan ng apoy na para bang siya ang emperador ng apoy. Pati ang dragon sa ibaba niya ay parang kailangang sumuko upang maging kanyang kabayo. Ang ugong ng dragon ay nakapanghihilakbot. Sa sandaling iyon, si Duching ay dumaan sa dagat ng apoy at lumapit kay Wang Lin. Habang papalapit si Duching, biglang tumingin si Wang Lin pataas. Kinailangang itaas ng dragon ng apoy sa ilalim ni Wang Lin ang ulo nito nang hilahin ni Wang Lin ang mga kadena gamit ang kanyang kaliwang kamay. Naglabas ito ng isang matinding ugong na nais pumutok ang mundo, at ang apoy ay kumalap sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, isang walang katapusang pinagmulan ng apoy ang sumabog mula sa 16 na kadena sa kaliwang kamay ni Wang Lin at pumasok sa kanyang katawan. Ang sigaw ng Vermilion Bird ay narinig mula sa dragon ng apoy sa ilalim ni Wang Lin. Nang umiyak ang Vermilion Bird, isang makapangyarihang alon ng apoy ng lupa mula sa dragon ng apoy sa ilalim ni Wang Lin ang damaloy papasok sa kanya. Sa sandaling ito, ang lakas ng apoy na kanyang kinokontrol ay nakakagulat. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at inihagis ito sa walang laman na kalangitan. Ang alon na ito ay naglalaman ng kanyang lakas ng apoy na lumakas ng ilang beses. Ang lakas ng apoy na ito ay kasing lakas ng buong lakas ng lahat ng mga asensya ni Wang Lin sa Cave World. Isang asensya na kasing lakas ng 7 mula noon. Ang paglago ng kanyang lakas ng apoy ang nagbigay tuwa kay Wang Lin sa buong paglalakbay. Sa alon na ito, ang mundo ay umuga at ang dagat ng apoy ay nagtipon sa paligid niya. Pagsanib ng apoy at ang kanyang asensya ng apoy sa katawan niya at naging isang higanting hugis kamay. Ang kalimad na ito ay may malinaw na mga bakas ng daliri. Ito ang kanang kamay ni Wang Lin. Ang kanang kamay na ito ay libu-libong talampakan ng taas at sinusunog ang lahat ng daraanan nito habang lumilipad patungo kay Duching. Shrunk ang mga mata ni Duching. Bumuo siya ng isang seal gamit ang kanang kamay at nagkaroon ng isang malaki na distortion sa paligid niya. Ang distortion ay naging isang vortex at isang malaking kahoy na braso ang hamabang papunta sa kalimad ni Wang Lin. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang magbanggaan ang kalimad at ang kahoy na braso, isang nakakabanging tunog ang umalingaw-ngaw at isang nakakatakot na shockwave ang kumalat. Ang kalimad ni Wang Lin ay bumagsak, ngunit ang kahoy na braso na binuo ng spell ni Duching ay napapalibutan ng dagat ng apoy mula sa bumagsak na kalimad at nagsimulang magliyab. Si Duching ay naglabas ng isang mahina na ungol. 3 hakbang siyang umatras at biglang tumingin pataas. Nakakita siya kay Wang Lin na hindi apektado, nakatayo sa ibabaw ng dragon ng apoy. Ngunit ang katawan ng dragon ng apoy ay nanginginig at nagsimulang mag-collapse sa isang malaking sukatan. Parang ang laman at balat nito ay napapunit. Dahil dito, si Wang Lin ay inilipat lahat ng lakas mula sa atake ni Duching patungo sa dragon ng apoy.
Ginamit niya ang lakas ni Duching upang seryosong saktan ang dragon ng apoy na hindi pa rin niya kayang tunawin. Ang dragon ng apoy ay naglabas ng isang malungkot na sigaw at umatras. Ang katawan nito ay patuloy na nag-collapse, at sa tuwing ito'y bumagsak, lalong naging maliwanag ang vermilion bird sa katawan nito. Nabago ang ekspresyon ni Duching at ang mga mata niya ay nagpakita ng madilim na tingin. Napansin niyang ang puting buhok na cultivator na ito ay ginagamit ang lakas niya upang tunawin ang apoy ng lupa. Nang tumingala siya, ang malamig na tingin ni Wang Lin ay nakatagpo sa tingin ni Duching sa unang pagkakataon. Sa pamamagitan ng suntok na ito, nakita ni Wang Lin ang cultivation ni Duching. Hindi pa umabot si Duching sa Void Tribulant Stage, nasa Arcane Tribulant Stage pa siya. Batay sa lakas ng atake na iyon, mas malakas siya kaysa sa Sovereign ngunit hindi makakapantay sa mga katulad ni Seven Colored the West o Old Ghost Zone. Nakita ni Wang Lin kung gaano kalakas si Duching, ngunit hindi kayang makita ni Duching kung gaano kalakas si Wang Lin. Batay sa aura, ang taong ito ay nasa pinakamataas na antas ng Spirit Void at hindi pa umabot sa Arcane Void. Ngunit hindi makakayanan ng ganitong cultivator ang aking atake o tunawin ng apoy ng lupa. Dapat ay bumagsak na ang katawan niya mula sa aking spell, ngunit hindi siya nagbago ng ekspresyon. At saka, inilipat niya ang karamihan ng lakas patungo sa Dragon Soul sa ilalim niya, kaya't hindi posible na makita ang tunay na cultivation niya. Pero hindi ko naniniwala na nasa pinakamataas lang siya ng Spirit Void. Sigurado akong itinatago niya ang antas ng cultivation niya, kung hindi ay hindi siya makaka-escape sa Blue Dragon Sect. Ang dalawa ay nagtanaw ng isa't isa at nagsimulang mag-isip tungkol sa isa't isa. Si Duching ay isang maingat na tao, at lahat ng mga nararanasan niya sa daan ay naging dahilan upang magdalawang isip. Nang makita ang atake niyang napagtagumpayan, kumislap ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Wang Lin, at hindi siya kumilos ng pabigla-bigla. Sino ka ba? Bakit mo winasak ang Blue Dragon Sect? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, manatili ka na lang dito. Nagkaroon ng malamig na kilig sa mga mata ni Duching habang nagsasalita. Ang alagad ng Blue Dragon Sect mo ay nais akong gawing isang manika. Winasak ko lang ang iyong sekta at hindi pumatay ng kahit isang tao. Iyon ay pagpapakita ng kabutihan ko. Ang 16 na apoy na dragon na kontrolado ng kaliwang kamay ni Wang Lin na nakakulong sa malaking apoy na dragon ay kumilos. Ang kaluluwa ng apoy sa lupa ay umatungal habang ang katawan nito ay bumagsak palalo. Ang anino ng Vermilion Bird ay nagsimulang magsanib sa dragon habang ang pagsipsip ay malapit ng makumplito. Nang makita ito ni Duching, nagsimula na namang magbaluktot ang kanyang katawan at magbabalik siya sa pagiging isang kahoy na tao. Ang ugong mula sa ugat ng batang ito ay nakakaapekto sa apoy na essence sa kanyang katawan, na nagiging magulo. Anong biro ito? Pinatay mo ang libu-libong alagad ng Blue Dragon Sect ko, at sinasabi mong hindi ka pumatay ng tao. Tinutok ni Duching ang tingin kay Wang Lin at sa kaluluwa ng apoy na dragon sa ibaba niya. Muling nagduda siya. Nagbigay si Wang Lin ng isang misteryosong pakiramdam, at ang lahat ng nakita ni Duching ay nagpawala ng kanyang kumpiyansa. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Duching, nagdesisyon na si Wang Lin na hindi na magsalita pa. Tumayo siya sa katawan ng apoy na dragon at patuloy na kinokontrol ang kanyang apoy na essence upang kainin ang kaluluwa ng apoy na dragon na ito. Matapos ang isang maikling panahon ng katahimikan, ang kaluluwa ng apoy na dragon ay umatungal ng matindi at puno ng pagkabahala. Ang apoy ni Duching ay lumabas sa kanyang kontrol at ang lamig sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. Kung patuloy niyang pababayaan ang tawag ng apoy, maaaring magsimulang tanggihan siya ng kanyang apoy na essence. Magbigay ka ng paliwanag. Hindi na nag-atubili si Duching. Siya ay tumulak patungo kay Wang Lin. Nang malapit na siya, ngumisi si Wang Lin at itinuro ang langit. Dumagundong ang kalangitan at gamulong ang mga ulap, at isang malaking tatak ng palad ang lumitaw sa langit. Ito ay ang War Spirit Print. Sa sandaling lumitaw ang tatak na ito, nagbago ang mga kulay ng mundo, at ito ay sumugod kay Duching. Sa sandaling nakita ni Duching ang palad, malaki ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang dakilang tatak ng palad ng World Sect, War Spirit Print. Isa kang tao mula sa World Sect mula sa Soul Cloud Continent. Pagkarinig ng mga salita ni Duching, tumalon ang puso ni Wang Lin. Habang bumababa ang War Spirit Print, gumawa siya ng isa pang seal at itinuro ang langit. Ang liwanag na may 7 kulay ay agad na nagtipon sa harap ni Wang Lin at tinakpan ang paligid. Mabilis na nagtipon ang liwanag na may 7 kulay upang maging 7-colored lance. Sa sandaling lumitaw ang lanseta, kumitid ang mga mata ni Duching at puno ng takot. Hindi na siya tumuloy sa pagsugod kundi umatras ng ilang hakbang. Ang 7-colored spell ng Donglin Sect. Ikaw, isa ka bang tao mula sa World Sect o isang alagad ng Donglin Sect? Ano sa tingin mo? Matapos gumamit ng dalawang magkaibang spells, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at milyon-milyong mga restriction ang lumipad mula sa kanyang kamay papunta sa langit.
Nagbago ang mga kulay ng mundo habang isang malaking, sinaunang payong ang biglang lumitaw sa harap ng mga mata ni Duching. Nang inig ang katawan ni Duching at nagpakita ng isang hitsura ng hindi makapaniwala. Hindi niya namalaya na umatras siya ng ilang hakbang at tinitingnan si Wang Lin ng may labis na takot sa mga mata. Ang pinakamalakas na sekta sa 72 kontinente na personal na itinalaga ng Celestial Emperor, ang Three Dao Sect, ang spell ng Song Yun Dao na hindi ipinamamana, Realm Burning Umbrella, naging mapotla ang mukha ni Duching at namutla ang kanyang anid. Hindi niya inisip na lihim na natutunan ni Wang Lin ang mga ito. Ang mga spells na ito ay mukhang totoong totoo, at hindi ito mga bagay na maaaring matutunan ng lihim. Sino ka ba talaga? Kabanata 1812 Paghahambing ng mga essence kay Wang Lin. Si Duching ay nag-aral ng maraming taon at nakaranas ng marami. Ang katawan niya ay gawa pa ng kahoy. Nakitang lamang na niya ang maraming bagay sa buhay, at kakaunti na lang ang makakapagpatakot sa kanya. Ngunit ang puting buhok na cultivator na nasa harap niya ay nagdulot ng pagkabigla sa kanya, at ilang beses ng damaloy ang kilig sa kanyang anid. Una, ang lahat ng mga tuyot na ugat ng apoy sa lupa. Pagkatapos, nang mahabol siya, nakita niya ang mga spell mula sa Donglin Sect, World Sect, at Three Dao Sect. Lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng hirap na paghusga sa pagkakakilanlan at pinagmulan ni Wang Lin. Sa pananaw niya, si Wang Lin ay nababalutan ng misteryo. Pagkatapos ng isang patong na tinanggal, maraming mga patong pa. Maaaring talagang ninakaw niya ang mga iyon, tulad ng pagpasok sa lahat ng mga sekta upang matutunan ang mga spell na hindi ipinapasa. O may napakalalim siyang pinagmulan. Upang makuha ang mga spell na ito mula sa mga sekta. Ang mukha ni Duching ay nagbago habang umatras siya ng 100 hakbang at maraming haka-haka ang sumat sa kanyang isipan. Kung ito ang una, ibig sabihin ay napakatalino ng taong iyon at mahusay magtago. Hindi dapat ang kanyang level ng cultivation ay tulad ng nakikita, at magiging mahirap siyang labanan. Ganitong tao, kahit mahirap labanan, hindi naman problema kung papatayin ko siya. Pero kung ito ang pangalawa, kumitid ang mga mata ni Duching. Kung ito ang pangalawa, hindi pwedeng i-provoke ang taong ito. Ang pagpapagawa sa Donglin Sect at World Sect na ibigay ang mga spell na iyon ay mahirap na. Pero ang pagpapagawa kay Song Yun Dao mula sa Three Dao Sect, na itinalaga ng Celestial Emperor, na ibigay ang Realm Burning Umbrella. Iyon ay talagang nakakatakot. Anong klaseng pinagmulan ng makakagawa nito? Iniisip ni Duching ito, at ang kanyang mukha ay naging mas mapotla. Kahit na itinatago ni Duching ang kanyang pagkabigla, nakita pa rin ito ni Wang Lin. Nakatayo siya sa kaluluwa ng dragon at tinatanggap ang lakas ng apoy. Kakailanganin pa ng ilang oras bago niya ito matapos, at bagaman hindi siya natatakot na maistorbo, magiging mas maganda ang epekto kung magagawa niya ito ng payapa. Akala niya noon na kailangan niyang makipaglaban kay Duching, ngunit sa ngayon, mukhang hindi na niya kakailanganin ng isang matinding labanan upang magpaalis si Duching. Gusto mo pa bang makipaglaban sa akin? Maayos ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakatayo sa ulo ng dragon. Nagsalita siya habang tinatanggap ang apoy. Ang kanyang awtoridad sa tinig ay umalingaw sa buong mundo. Ang pagkakataon na ito ay hindi malamang. Maaaring 3 spells lang ang alam niya. Baka ginamit niya na ito sa akin upang matakot ako. Dito na yata ang hangganan niya. Nagsanay na si Duching sa loob ng maraming taon. Paano siya madaling matatakaw? Nang marinig ang mga salita ni Wang Lin, tumawa siya. Tumulak siya kay Wang Lin. Nagkaroon ng mga baluktot na paligid sa kanya, at lumitaw ang kanyang purple, kahoy na katawan. Ang apoy ay sumabog mula sa kanyang katawan at bumalot sa kanya. Mula sa malayo, ito ay isang nakakagulat na tanawin. Hindi ko pinaniniwalaan na alam mo ang ika-4 na spell mula sa isa sa mga dakilang sekta. Habang nagsasalita si Duching at papalapit, tumawa si Wang Lin. Nang marinig ito ni Duching, naramdaman niya ang kaunting pang-uuyam sa tawa na iyon, at kumabog ang kanyang puso. Si Wang Lin ay nakaupo at kinokontrol ang 16 na mga kadena ng apoy na dragon at itinaas ang kanang kamay sa langit. Ang mundo ay napalibutan ng itim na hangin. Ang itim na hangin ay gamulong at may mga ugong mula rito. 13 na itim na dragon ang gumagalaw sa loob ng itim na hangin. Kasabay nito, binuksan ng 13 na itim na dragon ang kanilang bibig at huminga ng hangin ng pagkaubos. Ang mga patak ng ulan ay gumagalaw sa loob ng hangin. Para itong pagsasalok ng ulan ng Dragon King. Kung yun lang, hindi ito nakakagulat, ngunit bawat patak ng ulan ay nagbigay ng kumikinang na gintong liwanag habang ito'y bumabagsak. Ang bawat patak ng ulan ay naging isang kaluluwa na humihiyaw ng matalim habang sumugod kay Duching. Call the wind, summon the rain, magic arsenal, lands collapse, mountains crumble. Ang malamig na tinig ni Wang Lin ay umalingaw habang ang lupa ay umungol. Maraming mga bitik ang lumitaw sa lupa at nagpakita ng mga ilusyonaryong bulkan sa ibabaw ng ugat ng apoy sa lupa. Ang mga bulkan ay sumabog ng itim na usok, at walang katapusang lava ang umagos.
Dark Moon Clear Sky. Itinuro ni Wang Lin ang langit ng may sigaw. Isang maliwanag na buwan ang biglang lumitaw sa langit na tinakpan ng itim na hangin. Ayon na araw, kaya't ang paglitaw ng buwan na iyon ay talagang kakaiba. Sa sandaling lumitaw ang buwan, itinuro ni Wang Lin si Duqing. Ang tatak ng buwan ay mabilis na lumitaw sa mukha ni Duqing at mabilis na kumalat. Paano ang spell na ito? Inalimpungatan ni Wang Lin ang manggas ng kanyang kasuotan habang nakatayo sa ulo ng dragon ng apoy at tinatanaw si Duqing na may matinding takot sa mukha. Dark Moon Sect. Ang unang spell ng Dark Moon Art. Ang kidlat ay umatungal sa isipan ni Duqing. Ang Dark Moon Sect ay isa sa mga 9 na sekta at 13 faction sa Eastern Continent. Biglang itinaas ni Duqing ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay namumula. Siya ay nabigla sa pagpapakita ng mga spell ni Wang Lin, ngunit hinabol na siya ni Wang Lin sa matagal na panahon, kaya wala na siyang mukha upang umatras. Kahit ngayon, isang beses pa lang siyang umatake. Kahit na marami kang spells mula sa iba pang sekta, ang cultivation level mo ay tiyak na mas mababa kaysa sa akin, kung hindi mo gagamitin ang ganitong mga paraan upang pigilan ako. Ang ginagawa mo lang ay nagpapakita na hindi ka magtatangkang umatake. Sigaw ni Duqing. Hindi pa siya nakatagpo ng ganitong sitwasyon na mahirap lumikas. Nagpasya siyang magbigay ng lahat ng kanyang makakaya, tinatago ang shock sa kanyang puso at tumulak. Itinaas ang kanang kamay at isang malaking halaga ng apoy ang nagtipon mula sa kanyang katawan. Isang malaking halaga ng purple gas ang lumabas mula sa kanyang kahoy na katawan at lumipad patungo kay Wang Lin. Ang cultivation ng matandang ito ay natamo ko sa aking sariling pagsisikap. Bagamat wala akong maraming magarbong spells tulad mo, may 3 essences ako. Ang matandang ito ay nakaranas ng arcane tribulance gamit ang 3 essences. Paano ko matatakot sa isang katulad mo na tanging apoy na essence lang ang meron? Ngayon, gusto kong makita kung anong essences ang meron ka upang magpakita ng ganitong kay-abangan. Sigaw ni Duqing sa langit at ang apoy sa kanyang kanang kamay ay sumanib sa purple gas at naging dagat ng purple na apoy. Ang purple na apoy ay nagkulay sa mundo habang ang init ay bumalot kay Duqing habang siya ay lumakad patungo kay Wang Lin. Great Earth Essence. Lumakad si Duqing at ang kanyang kaliwang kamay ay inabot ang lupa sa ibaba. Ang mga bitik ay dumating mula sa lupa sa ilalim, na nagpatibok sa lahat, at mga dilaw na kristal na parang buhangin ay lumabas. Nagtipon sila sa harap ng kaliwang kamay ni Duqing na parang ulap ng dilaw na ulap. Sa loob ng ulap, naroon ang isang matinding aura ng Earth Essence. Ang aura ay kumalat at ang lupa ay lumiko. Ang paligid ay parang naging isang malaking disyerto. Wait Essence. Tumangala si Duqing at naglabas ng sigaw. Ang dahilan kung bakit siya naging isang arcane void cultivator at nakatawid sa maraming arcane tribulants, bukod sa katawan, ay dahil sa kanyang weight essence. Ang dahilan kung bakit siya pinrotektahan ng Great Soul Sect ay may kinalaman din sa essence na ito. Weight essence, ang pagkaunawa sa lahat ng timbang sa mundo, mula sa kasing liit ng butil ng buhangin hanggang sa kasing laki ng kontinente. Kapag ito ay pinalawak, maisasama nito ang pag-unawa sa mga pagbabago sa timbang, at kaya niyang baguhin ang timbang ng isang bagay gamit ang isang pag-iisip. Ang weight essence ay hindi karaniwan sa Immortal Astral Continent, at nangangailangan ng espesyal na talento upang maunawaan ito. Si Duqing ay hindi dati kwalipikado, ngunit ang kanyang kahoy na katawan ay naglalaman ng isang bakas ng weight essence, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang maunawaan ito ng paunti-unti. Hindi ito nakikita pagkatapos magpakita, ngunit binigyan ito ng timbang ang purple na dagat ng apoy ni Duqing. Mula sa mga sinaunang panahon, may 2 magkaibang klase ng pagkaunawa sa apoy. Ang pangunahing kaibahan sa pagitan ng 2 klase ay kung ang apoy ay may timbang. Isang panig ay nagsasabing may timbang ang apoy, at ang isa ay naniniwala na ang apoy ay isang phenomenon lamang, kaya't wala itong timbang. Hanggang ngayon, ang mga tao ay nahahati pa rin sa isyung ito, ngunit wala itong epekto sa spells. Gamit ang kanyang weight essence, binigyan ni Duqing ng timbang ang kanyang apoy. Bilang resulta, ang lakas ng kanyang apoy ay lumaki ng malaki. Kasabay nito, ang ulap ng Earth Essence sa kanyang kaliwang kamay ay nagbago sa epekto ng weight essence, at tila hawak ni Duqing ang isang kontinente sa kanyang kamay. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Matapos ipakita ang 3 essences, tumulak si Duqing patungo kay Wang Lin na parang isang celestial na mandirigma. Hindi mahalaga kung sino ka. Mamatay ka para sa matandang ito. Si Wang Lin ay nakatayo pa rin sa ulo ng kaluluwa ng dragon ng apoy, at kumitid ang kanyang mga mata. Sa isang pag-iisip, ang apoy na dragon ay umatungal at umatras. Kasabay nito, ang mga spell na ginamit ni Wang Lin kanina ay lahat ay sumugod patungo kay Duqing. Ang 7-colored lance, ang War Spirit Print, ang binuksang Ancient Umbrella, at ang Dark Moon Clear Sky sa loob ng itim na hangin ay lahat lumipad patungo sa harap. Ang mga ito ay pamosong spell sa Immortal Astral Continent, at ito ang buong lakas ni Wang Lin.
Dahil sa pagkakaroon ng apoy na dragon, konektado si Wang Lin dito. Sa pamamagitan ng dragon na humaharang ng karamihan sa aftershock, nagkaroon si Wang Lin ng pagkakataon upang makipaglaban kay Du Qing. Kung hindi dahil hindi mabuksan ni Wang Lin ang kanyang storage space, tiyak na matatalo si Du Qing kapag lumabas ang Yeezy Puppet. Ang malalakas na tunog ng kidlat ay umalingaw-ngaw, ngunit ang cultivation ni Du Qing ay masyadong malakas. Kahit hindi pa siya gumamit ng anumang spells, ang tatlong essences na iyon ay ang pinakamalakas na mga atake niya. Ang malalakas na tunog ng kidlat ay umalingaw-ngaw at ang lahat ng 4 na spells ni Wang Lin ay bumagsak, ngunit ang lakas ng mga essences ni Du Qing ay patuloy na nagdulot ng shockwave at umabot kay Wang Lin. Ang kaluluwa ng apoy na dragon sa ilalim ni Wang Lin ay hindi na kayang tiisin ito, at umatungal ito at biglaang bumagsak. Ang apoy na dragon ay naging isang malaking bola ng apoy na pinalibutan si Wang Lin. Tumulak si Du Qing sa epekto ng 4 na bumagsak na spells. Papalapit siya upang magbigay ng isang nakakamatay na suntok kay Wang Lin. Ngunit sa sandaling ito, ang tinig ni Wang Lin ay dahan-dahang lumabas mula sa bola ng apoy. Akala mo ba isa lang ang essence ko, akala mo ba 3 essences ay marami? Kung ibang tao ang nagsabi nito, maaaring hindi pinansin ni Du Qing, ngunit dahil si Wang Lin ang nagsalita, naramdaman ni Du Qing ang hindi maipaliwanag na pagkabahala sa kanyang puso. Kabanata 1813 Napakabagsik. Ang pagbagsak ng Earthfire Dragon ay naging isang dambuhalang bola ng apoy na pumulibot kay Wang Lin. Sa labas ng bola ng apoy, ang 16 na dragon ng apoy ay umatungal at nagsaanib sa bola ng apoy. Maaaring makita ng malabo ang anino ng isang vermilion bird sa loob ng bola ng apoy. Mula sa malayo, ang bola ng apoy ay tila isang itlog, at isang nakakagulat na pagbabago ang nangyayari sa loob. Habang ang boses ni Wang Lin ay umuukit, ang gilid ng bola ng apoy na nakaharap kay Du Qing ay nagbaluktot at isang mukha ang lumitaw. Ito ay isang malamig na mukha ni Wang Lin. Malungkot na tinitigan ni Wang Lin si Du Qing at ang mukha ni Wang Lin ay unti-unting nagsalita. 3 essences lang, Thunder Essence, lumitaw. Matapos magsalita si Wang Lin, ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw at ang kulog ay bumaba mula sa kalangitan. Sa sandaling lumitaw ang kulog, nagbago ang kulay ng mundo na parabang napakaraming kidlat ang lumitaw sa langit. Habang ang kulog ay nagtipon mula sa buong mundo, ang ilusyon ng isang dambuhalang karwahe ng digmaan ay lumitaw. Ang karwahe ay mukhang tanso, ngunit ito ay binuo ng mga kidlat. May 6 na kidlat na nakakonekta sa karwahe na parang hinihila ito. Tila may isang malabong anino na nakatayo sa karwahe ng kidlat. Ang aninong ito ay nakasuot ng isang asul na kapa, ngunit hindi ito malinaw na makita. Ito ang Thunder Ward Chariot ng Thunder Essence. Tanging ang may malakas na Thunder Essence lang ang makakapagpabago ng ganitong klaseng kaganapan. Ang taong ito, hindi lang siya may Fire Essence, mayroon din siyang Thunder Essence. Hindi na nagulat si Du Qing na may 2 essence si Wang Lin, ngunit nagulat siya na ang Thunder Essence ni Wang Lin ay nakakapagbigay ng ganitong epekto. Life and Death Essence, lumitaw. Muling nagsalita ang mukha ni Wang Lin sa bola ng apoy. Pagkatapos niyang magsalita, ang puting gas ay dumating mula sa kalangitan at ang itim na gas ay dumating mula sa lupa. Ang puti at itim na gas ay nagbago sa isang vortex sa harap ni Wang Lin. Ang aura ng buhay at kamatayan ay nanggaling mula sa vortex. Nasubukan na ni Wang Lin na ang ethereal essences ay hindi apektado ng Immortal Astral Continent. Ang mga aura ng kamatayan at buhay, 2 aura na hindi dapat magsanib, ay naghalo ng perpekto. Ethereal Essence. Ang taong ito ay katulad ko, 2 corporeal at 1 ethereal. Ang ekspresyon ni Du Qing ay naging malupit. Ito na ang hangganan ng kanyang mga inaasahan. Akala niya ay isa lang ang corporeal at isa ang ethereal ni Wang Lin. Kaya pala ang lakas ng ulo mo dahil sa 3 essences na ito. Kahit na 3 pa, sumigaw si Du Qing, ngunit bago siya matapos, pinutol siya ni Wang Lin. 3, Karma at True at False Essences, lumabas. Ang mga salita ni Wang Lin ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ni Du Qing. Ang kanyang puso ay kumabog at ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi pagkakapaniwala habang pinapanood niya ang 2 vortex na lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang isa sa mga vortex ay palaging nagbabago mula sa totoo at pekeng. Nang tumingin si Du Qing dito, naramdaman niyang parang ang kanyang isipan ay hinihila patungo sa isang ilusyon. Ito ay nagdulot sa kanya ng paghinga ng malalim. Ito. Ang isa pang essence ay naglalaman ng karma. Ang karma ay isang grand Dao at lubhang komplikado. Magulo sa loob, at katulad ng karma, imposibleng matukoy ang mga pagbabago dito. 3 ethereals, 3, ang taong ito ay talagang may ganitong swerte na makuha ang 3 ethereal essences. Ang mga mata ni Du Qing ay puno ng shock, at hindi niya namamalayan na umatras siya ng ilang hakbang. Kahit ang fire at earth essences sa kanyang mga kamay ay nagsimulang kumupas.
3 ethereal at 2 corporeal, anong klaseng talento meron siya para magkaroon ng 5 essences? Ito ay hindi pa naririnig kahit sa Great Soul Sect. Naisip ni Duching ang kanyang mga sinabi. Ang 3 essences ay talagang wala lang para sa taong ito. Anong silbi kung mayroon kang 5 essences? Hindi ibig sabihin na malakas ka dahil lang doon, malit na nagulat si Duching ngunit pinigilan niya ang sarili at sumigaw. 5. Slaughter Essence, lumitaw. Isang bitik ang lumitaw sa pagitan ng kilay ng mukha ni Wang Lin sa bola ng apoy. Isang lamig na puno ng pagpatay ang bumalat sa mundo. Ang aura ng pagpatay ay sobrang tindi, at ang pulang nyebe ay bumagsak mula sa langit, tinakpan ng lupa ng pula. Bago ang aura ng pagpatay na ito, umatras pa si Duching ng ilang hakbang. Hindi na siya tumingin kay Wang Lin ng may takot kundi ng matinding takot. Slaughter Essence. Ito ang Slaughter Essence. Mayroon ka palang Slaughter Essence. Halos sumigaw si Duching. Sa Immortal Astral Continent, ang Slaughter Essence ay mas bihira pa kaysa sa kanyang Weight Essence. Kahit isa lang ang essence, sapat na ang Slaughter Essence upang maging isang tagapamahala. Ang pagbuo ng Slaughter Essence ay nangangahulugang ang mga kamay ng isang tao ay napuno ng dugo. Kailangan nilang tapusin ang walang katapusang buhay upang lumitaw ang Slaughter Essence. Hindi bababa sa ganito ang paniniwala ni Duching. Putang ina, mayroon siyang Slaughter Essence. Ilang tao na ba ang pinatay niya? Isa siyang sobrang mabagsik na tao. Restriction Essence, lumitaw. Ang mga salita ni Wang Lin ay parang isang malakas na suntok na tumama sa katawan ni Duching, dahilan upang umatras siya ng higit sa 100 talampakan. Nakita niyang lumitaw ang mga linya ng dugo sa mga mata ni Wang Lin. Ang mga ito ay lumipad at bumuo ng isang restriction. Ang aura ng Restriction Essence ay sumabog. 7. Hindi 6, kundi 7. Muling umatras si Duching at tinitigan ng 7 essences na lumulutang sa pagitan nila ni Wang Lin. Ang kanyang anit ay nanginginig at ang tunog ng kulog ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang pagkabigla na ibinigay ni Wang Lin sa kanya ay sobra. Ngunit ang pagkabigla na nararamdaman niya ngayon ay mas malakas kaysa dati. Laging pumasok sa kanyang isipan ang ideya ng tumakbo at tumakas. Kung may 7 kang essences, may mga spells mula sa malalakas na sekta, kayang sapilitang kunin ng Earth Fire Vein, at kayang magdulot ng pagbabago sa kulog, hindi pwedeng makipaglaban sa ganitong tao. Hindi dahil kulang ang kanyang cultivation, ngunit hindi niya alam kung anong nakakatakot na bagay ang magpapakita kapag hinarap niya si Wang Lin. Ilang asong kutit ang hindi pa inilabas ni Wang Lin. Nang sumubok siya mag-attack ng 2 beses, hindi niya man lang nasaktan si Wang Lin. Mula dito, natutunan niyang kahit na ang cultivation ni Wang Lin ay hindi katumbas ng kanya, malapit na siguro ito. Sa ganitong sitwasyon, kapag pinagsama mo ang misteryosong likas ni Wang Lin at ang pagiging maingat ni Duching, paano pa siya makikipaglaban? Kahit na may 7 kang essences, tadhana mo ba talagang lumaban sa akin? Kinagat ni Duching ang kanyang mga ngipin. Kahit na gusto niyang tumakas, kailangan pa niyang magsalita ng ilang salita. Kung hindi, magiging sobrang kaiyahiya ang paghabol na ito. Talaga bang gusto mong makipaglaban? Nagsalita ang mukha ni Wang Lin sa loob ng bola ng apoy, at ang kanyang mga mata ay kumislap. Habang nagsasalita, isang nakakatakot na presyon ang sumabog mula sa bola ng apoy. Ang presyon na ito ay nakakatakot, at sa sandaling kumalat ito, tumaas ang takot sa mga mata ni Duching. Mabilis siyang umatras ng walang pag-aalinlangan at isang ekspresyon ng takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang mukha ni Wang Lin sa bola ng apoy at ang gintong liwanag ay kumalat mula sa baluktot na mukha. Ang gintong liwanag ay kumalat ng malawak na parang araw. Isang gintong print na kasing laki ng isang ulo ang dahan-daw ang lumipad mula sa bola ng apoy. Pagkatapos nitong lumitaw, ang gintong liwanag ay kumislap ng maliwanag at pumulibot sa lugar. Ang gintong liwanag ay nagbigay off ng aura ng isang purong celestial bloodline, ngunit may isa pang puwersa sa loob. Nang maramdaman ni Duching ang aura na ito, muling humingal siya. Ang aura na nagmumula sa gintong print, kahit na hindi gaano karami, ay kayang hatiin ng mundo. Sapat na ito upang gawin ng sinuman na makaramdam nito at maintindihan nito na magwala. Grand Empyrean, damaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Duching at mabilis siyang umatras. Ang pagkabigla mula sa print ay nasaktan ng kanyang origin soul. Agad niyang nakilala na ang print na ito ay isang spell na ikinocondense sa isang treasure ng isang Grand Empyrean. Ang lakas ng treasure na ito ay pangalawa. Ang tunay na lakas ng treasure na ito ay ang kakayahang mag-shock ng mga tao. Maaari nitong i-shock ang lahat. Kalimutan mo na si Duching, pati na ang Great Soul Sect, pati na ang mga malalakas na sekta sa Heavenly Bull Continent ay manginig sa takot kapag naramdaman nila ang aura mula sa gintong print. Dahil maliban na lang kung personal na binigay ng isang Grand Empyrean ang treasure na ito sa isang tao, agad itong magbabasag kapag nasa ibang mga kamay. Ito ay isang pangkaraniwang kaalaman sa Immortal Astral Continent.
Ang mga Grand Empirans ay madalas magbigay ng mga treasures na katulad nito sa kanilang mga malalapit na disciples. Ito ay isang paraan nila ng pagpapahayag sa lahat na wala dapat humawak sa taong ito. Sa cultivation level ni Duching, hindi niya matukoy kung aling Grand Empyrean ang gumawa nito. Sa mga hindi mabilang na taon ng kanyang buhay, hindi pa siya karapat-dapat makakita ng isang Grand Empyrean. Ngunit ang aura na ito na nagdulot sa kanya ng takot at malayo pa sa lahat ng ibang malalakas na cultivator ay isang bagay na tanging isang Grand Empyrean lang ang mayroong. Si Duching ay dumura ng dugo. Tumakas siya habang tinitingnan si Wang Lin nang may galit at sumigaw. Putang ina, kung mayroon ka pang ganang klaseng treasure, ipakita mo na sana dati pa. Kung ipinakita mo pa lang, ang mga multo na lang ang maghahanap sa'yo. Kahit na pinatay mo ang buong Blue Dragon Sect, magpapatangga na lang ako at hindi ko nakitang nangyari. Ikaw, napakabagsik mo. Sobrang kapal ng puso mo. Wala nang hihigit pa sa'yo. Nagulat pa si Wang Lin sa pagganap ni Duching. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang epekto ng golden print na ito. Napaubo si Duching ng dugo at umugang ng mga ganoong salita habang ganap na hindi pinapansin ang kanyang katayuan. Kabanata 1814 Mga pakiramdam ni Xuan Luo. Ang gintong tatak ay may ganitong epekto. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at binuka ang kanyang bibig. Huminga siya at ang gintong tatak ay pumasok sa bibig ng mukha ni Wang Lin na lumitaw sa napakalaking bola ng apoy. Pagkatapos mawala ang gintong tatak, nawala rin ang gintong liwanag sa mundong ito. Inilagay ni Wang Lin ang gintong tatak at dahan daw ang nagsalita, hindi kita ihahatid. Nang mawala ang gintong tatak, lihim na nakaramdam ng kaluwagan si Duching. Umurong siya ng ilang hakbang at naghanda ng umalis. Sa panahon ng kanyang pagsunod, ilang beses siyang nabigla kay Wang Lin. Sa wakas, ang gintong tatak na may aura ng Grand Empyrean ang nagbigay sa kanya ng desisyon na talikuran na ang mga plano niyang makipaglaban. Nais niyang umalis agad. Napakamasama. Talagang sobrang masama. Medyo nalungkot si Duching at umatras ng 100 talampakan. Bigla siyang tumigil at tumingin kay Wang Lin na napapalibutan ng bola ng apoy. Malakas ang pinagmulan ng taong ito, at binigyan siya ng isang kayamanang mula sa isang Grand Empyrean. Ang makatagpo ng ganitong tao ay isang magandang pagkakataon ko. Paano ko nga naman basta-basta siyang iiwan? Kung makakakuha ako ng mga payo mula sa isang Grand Empyrean, tiyak na tataas ang aking antas ng pagsasanay. Kung susundan ko siya at makakamtan ng kanyang pinagmulan, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa Great Soul Sect. Hindi ko na kailangang ipadala ang mga magagandang kayamanang matatagpuan ko sa Grand Soul Sect. Nang maisip ito, nawala ang lungkot sa mukha ni Duching at siya'y naging masigla. Oo, tama iyon. Isa itong pagkakataon na pinapangarap ng maraming nag-aaral ng culto. Kung ang ibang sekta sa Heavenly Bull Continent ay malaman na may kayamanang ibinigay sa kanya ang isang Grand Empyrean, maguguluhan sila. Agad nila siyang iimbitahan bilang bisita at ibibigay ang lahat ng hinihiling niya. May mga mata ang langit, dumating na ang aking kapalaran. Ngayon, tanging ako lamang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, at hindi ko dapat ipaalam sa iba. Ang benepisyong ito ay para sa akin lamang. Hindi ko lang alam kung anong Grand Empyrean ang nasa likod niya. Hindi na mahalaga kung sino. Ang katawan ni Duching ay gawa sa kahoy at walang puso, ngunit pakiramdam niya'y naririnig niya ang kanyang puso na tumibok sa mga sandaling iyon. Haha, isang langit na kapalaran, isang langit na kapalaran. Kumislap ang mga mata ni Duching at tumingin siya sa bola ng apoy kung saan naruroon si Wang Lin. Malalim niyang hininga at pilit na ngumiti. Isang hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaintindihan. Kasama ko, ito'y isang hindi pagkakaintindihan. Inisip ko lang na matanda na ang Blue Dragon Sect at nais ko itong muling itayo. Dumating ang kasama ko sa tamang panahon upang magtulungan. Sa totoo lang, hinabol ko siya upang magpasalamat. Hindi kumurap si Duching habang nagsasalita. Oh! Tumingin si Wang Lin kay Duching na may ngiti na hindi ngiti. Parang nakita niya ang mga iniisip ni Duching. Kung ang kasama ko ay sumisipsip ng apoy, napakahalaga ng bagay na ito, kaya't paano ko aalisin? Maaaring magpahinga ang kasama ko, at hindi ko papayagan ng kahit sino na lumapit. Hindi nabigla si Duching sa titig ni Wang Lin. Nababahala siya na baka hindi siya paniwalaan ni Wang Lin, kaya itinutok niya ang kanyang daliri sa langit at muling nagsalita. Sa batas ng Immortal Astral Continent, ngayon ay babantayan ko ang kasama ko at wala akong masasamang layunin. Kung hindi, hayaan nawa akong puksay ng langit ang aking dao at kaluluwa. Sa mga salitang iyon, isang sinag ng pulang liwanag ang lumitaw, naglalaman ng sumpa ni Duching, at lumipad palayo. Ito ang simbolo ng isang sumpa sa Immortal Astral Continent. Kaunti lang ang mga tao na maglalabag sa sumpa, dahil ang batas ng Immortal Astral Continent ay nagsisilbing saksi. Tumingin si Wang Lin kay Duching nang may malalim na titig at dahan daw ang nagsalita, kalimutan mo na. Kung nais mo, bibigyan kita ng pagkakataon na magbantay sa akin. Nang marinig ito ni Duching, siya'y natuwa,
Nag-aalala siyang baka ang hindi pagkakaintindihan kanina ay magdulot kay Wang Lin ng pag-iwas at pagkainis sa kanya. Kapag nangyari iyon, wala na siyang pagkakataon na makalapit kay Wang Lin at mawawala ang pagkakataon para sa isang malaking kayamanan. Nang marinig niyang pumayag si Wang Lin, naging masigla si Du Qing. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at tumanggo siya kay Wang Lin. Maaaring magpahinga ang kasama ko, ako'y magbibigay ng aking buhay upang mapanatili kang ligtas. Habang nagsasalita, umabant siya at lumitaw ng 1,000 talampakan sa hangin at umupo. Kumalat ang kanyang diwa at niyakap ang paligid, ngunit iniiwasan ang lugar sa paligid ni Wang Lin. Ginawa niya ito upang maging kalmado si Wang Lin. Nananatiling neutral ang ekspresyon ni Wang Lin. Hindi itinago ni Du Qing ang kanyang layunin at malinaw na nakikita ito ni Wang Lin. Ito ay sanhi ng gintong tatak ni Wang Lin. Halatang nais ni Du Qing na makalapit sa Grand Empyrean na nagbigay kay Wang Lin ng gintong tatak. Okay na rin ito. Marami akong hindi alam dahil unang beses ko sa Immortal Astral Continent. Marami akong hindi matutukoy gamit ang Soul Search, kaya't kailangan ko ng ganitong tao sa paligid. At siya ang nagtanong sa akin, hindi ko siya hinanap, kaya ako ang may inisyatiba. Nagtawa si Wang Lin sa kanyang puso at isinara ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itago ang kanyang sarili sa loob ng bola ng apoy. Sinunod ni Du Qing ang kanyang sumpa at maingat na sinuri ang paligid. Nagdesisyon si Du Qing na magpakita ng mabuting gawain upang matumbasan ang hindi pagkakasunduan kanina. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa isang iglap, 3 araw ang lumipas. Sa 3 araw na iyon, may kaunting bahagi ng diwa si Wang Lin na nagbabantay sa paligid laban kay Du Qing. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nasa loob ng bola ng apoy, mabilis na nilalamon ng apoy na asensya sa loob nito. Ang bola ng apoy ay nabuo mula sa isang ugat ng bata. Hindi ito isang sanga ng ugat, kaya't mabagal ang pagsipsip. Naglalaman ito ng malaking halaga ng apoy na asensya at may mga batas na nakatago sa loob nito. Ang batas na ito ay ang kalooban ng apoy. Hindi lang kinakailangan ni Wang Lin na sipsipin ang apoy na asensya, kailangan din niyang lamunin ang kaloobang ito. Ang 16 na dragons ng apoy ay gumagalaw sa paligid ng bola ng apoy at unti-unti nang nawala sa loob ng 3 araw habang nagsasanib sila sa bola ng apoy. Isang kalooban ng apoy ang kumalat mula sa bola ng apoy. Si Du Qing ang unang nakaramdam nito. Tumingin siya sa bola ng apoy ngunit hindi nagsalita. Sa ika-5 araw, tumaas ang araw sa hangin at pinawi ang dilim. Sa sandaling iyon, ang bola ng apoy kung saan naruroon si Wang Lin ay naglabas ng isang nakakagimbal na tunog. Napakaingay ng tunog na ito, at habang patuloy ang mga kalabit, nagsimulang lumiit ang bola ng apoy hanggang sa maging 100 talampakan ng lapad. Sa loob ng malakas na apoy, mahina mong makikita ang anyo ni Wang Lin at isang vermilion bird na umiikot sa kanya. Ang mga sigaw ng vermilion bird ay mula sa loob ng bola ng apoy, at habang ang mga sigaw ay umabot sa tainga, nagsimulang lumiit muli ang bola ng apoy. Hindi mabilis, at pagkatapos ng ilang oras, naging 70 talampakan ang lapad. Ngunit sa loob ng 70 talampakang bola ng apoy, isang kalooban ng apoy ang kumalat. Ang kaloobang ito ay lumubog sa buong mundo at parang nais makipaglaban sa kalooban ng Earth Fire. Parang 2 kalooban ng apoy ang lumitaw sa Heavenly Bull Continent. Isang kakaibang pakiramdam ito. Ang isang kalooban ay ang ugat ng Earth Fire ng Heavenly Bull Continent. Ang isa namang kalooban ay ang 70 talampakang bola ng apoy na tinitingnan ni Du Qing. Tumingin si Du Qing sa bola ng apoy at napansin. Tama nga, ang isang tao na binigyan ng kayamanan ng isang Grand Empyrean. Kaya niyang labanan ang kalooban ng Earth Fire dito. Sa mismong sandaling iyon, naging mas matindi ang tunog mula sa bola ng apoy at lumiit mula 70 talampakan hanggang 30 talampakan. Lumabas si Wang Lin mula sa 30 talampakang bola ng apoy. Ang kanyang puting buhok ay dumagundong habang siya'y naupo sa tabi ng bola ng apoy. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang siya'y gumagawa ng isang seal gamit ang kanyang kamay at tinutok sa bola ng apoy. Sa ganitong paraan, ang sigaw ng vermilion bird mula sa loob ng bola ng apoy ay halos magpapagimbaw sa langit. Nagsimulang lumiit muli ang 30 talampakang bola ng apoy hanggang sa maging 10 talampakan. Isang vermilion bird na nag-urong ng maraming ulit ay makikita na umiikot sa 10 talampakang bola ng apoy. Ang mga sigaw ng vermilion bird ay patuloy na dumating mula sa bola ng apoy. Nagbigay ito kay Du Qing ng kakaibang liwanag sa mata. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa bola ng apoy at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang vermilion bird na ito ay katawan ng kanyang apoy na asensya. Nilalagay niya ang lahat ng apoy na asensya mula sa Earth Fire vein sa vermilion bird. Maaari bang? Nang maisip ito, kumislap ang mga mata ni Du Qing at ang takot sa kanyang mata ay muling nagiba. Maaari bang siya ay? Nais niyang bumuo ng isang asensyang tunay na katawan. Napahinga si Du Qing at naging mas matindi ang takot sa mga mata niya.
Kapag ang isa ay may esensya, maaari siyang pumasok sa ikatlong hakbang, Nirvana Void. Pagkatapos, maaari niyang gamitin ang esensya upang sumipsip ng kapangyarihan mula sa malawak na mundo at maging hindi matitinag. Ang isang corporeal na esensya ay mas madali, ngunit kung nais mong makarating sa Arcane Void, kailangan mong personal na maunawaan ang isang ethereal na esensya. Mas maraming esensya, mas malakas ang isang tao. Ito ay isang karaniwang kaalaman sa mga nag-aaral ng kulto sa Immortal Astral Continent. Ang mga esensya ay nahahati rin sa mga layer. Mula sa simula ng pagbuo ng isang esensya, hanggang sa pagbuo ng isang esensyang kayamanan, at sa wakas, pag-abot sa kompletong anyo. Ang bawat hakbang ay kailangang dumaan ng paisa-isa. Gayunpaman, ang alamat ay nagsasabi na sa mga henyo, may ilan na nakakagawa pa ng higit pa pagkatapos nilang matapos ang kanilang esensya, ang bumuo ng isang esensyang tunay na katawan. Ang isang esensyang tunay na katawan ay bihira, at kapag ito ay lumitaw, ang kapangyarihan nito ay higit pa sa nakakatakot. Sa buong buhay ko, ang tanging nakita ko ay ang matandang ninuno mula sa Great Soul Sect na may soul esensya ng tunay na katawan, at wala nang iba pa. Ito. Talaga bang nais gawin ni fellow cultivator Wang ang isang esensyang tunay na katawan? Tumingin si Duching kay Wang Lin nang hindi makapaniwala. Sa Immortal Astral Continent, ang mga sinaunang bansa ay mayroong 35 na estado. Ang Ancient Dao Country ay sumasakop sa 12 estado. Ang Sky State ay ang lokasyon ng Royal Capital. May isang lugar na may mga berde at matataas na bundok at umaagos na ilog. Ang mga dahon ay nahulog at ang ilog ay rumaragasa. Sa kailaliman ng bundok, may isang mataas at asul na altar. Ang altar na ito ay naglalabas ng isang sinaunang aura, at isang batang lalaki na nakasuot ng itim ay nakaupo sa altar. Mukhang bata siya ngunit naglalabas ng isang sinaunang pakiramdam, parang siya ay nabuhay ng matagal. Siya si Zuan Luo. Nang ilabas ni Wang Lin ang gintong tatak sa Heavenly Bull Continent, bigla namang binuksan ni Zuan Luo, na nasa closed door cultivation, ang kanyang mga mata. Parating na siya. Ngumiti si Zuan Luo. Alam niya na ang disipulong pinili niya ay hindi mamamatay sa kawalan at darating sa Immortal Astral Continent. Kabanata 18:15 Pagbuo ng Essence True Body. Sa tulong ng aking gintong tatak, dapat ay makakaligtas siya sa celestial na lupain. Ngayon na siya ay narito na, hindi na kailangan pang madaliin siyang kunin, hayaan siyang magsanay upang lalo pa siyang maging magaling sa hinaharap. Bulong ni Zuan Luo sa kanyang sarili. Hindi siya pupunta sa lupain ng mga celestial. Sa katunayan, dahil sa kanyang estado, hindi magandang magpunta roon ng madalas, dahil maaari itong magdulot ng hindi kailangang problema. Parang ganoon na rin ang nangyari kung ang Grand Empyrean ng mga celestial ay laging pupunta sa mga sinaunang kaharian, tiyak na sila'y ipapaalis o kaya ay sasailalim sa pagkubkob. Noong nakaraang biyahe, bagamat siya'y umalis, nakaranas siya ng ilang mga pinsala kaya siya ay pumasok sa closed door cultivation. Ang isa pang dahilan ng kanyang closed door cultivation ay ang pagsisisi na hindi siya nakapaghintay para kay Wang Lin. Ngayon, nawala na ang pagsisisi, at wala ng problema ang kanyang mga pinsala. Disipulo Wang ang Immortal Astral Continent ay ang iyong tahanan at ang Ancient Dao ay ang iyong bayan. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik dito. Ngumiti si Zuan Luo ng may kabutihang puso at dahan-daw ang isinara ang kanyang mga mata habang siya'y muling pumasok sa kanyang pagsasanay. Sa Heavenly Bull Continent, si Wang Lin ay nakaupo malapit sa fireball at ipinapadala ang mga seal dito. Dahil dito, ang vermilion bird sa loob nito ay lalong naging malinaw at ang kanyang sigaw ay lumakas. Essence True Body, buuin. Makalipas ang ilang oras, nang ang vermilion bird ay mas naging malinaw at ang kalooban ng apoy ay lumakas, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at sumigaw. Ang sigaw na ito ay pumasok sa mga tainga ni Duching at parang kulog na umuugong sa kanyang puso. Tumayo siya at ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maipaliwanag. Totoo nga, isang Essence True Body. Talaga nga na bumubuo siya ng kanyang Essence True Body. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, ang 10 petang fireball ay umuga at ang vermilion bird sa loob nito ay tumigil sa paggalaw. Ang mga buntot ng vermilion bird ay nagsimulang magliyab at unti-unting naging isang pares ng mga binti ng tao. Ang Essence True Body ay unti-unting nabubuo. Si Duching ay personal na nakita ito at ang kanyang ekspresyon ay naging dumbfounded. Ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang masaksihan ang proseso ng pagbuo ng Essence True Body. Nagbigay ito ng malaking benepisyo sa kanya at nagbukas ng isang landas para sa kanyang hinaharap na pagsasanay. Ang landas na ito ay dating malabo, ngunit ngayon ay naging mas malinaw. True Body. Ito ay isang True Body. Aktual na nakita ko ang proseso. Napakabihirang mangyari ito, at ako, si Duching, ay aktual na nakakita nito. Ang mukha ni Duching ay puno ng kasiyahan. Dumaan na siya sa 7 arcane tribulants, ngunit hindi siya maglalakas loob at wala siyang kumpiyansa sa ika-8 o 9 na arcane tribulants. Ang kanyang nakita kanina ay tumulong sa paglago ng kanyang fire essence. Ang tagpong ito ay mukhang simple, ngunit sa katunayan,
ang pressure na kinakaharap ni Wang Lin ay napakabigat. Ang pawis sa kanyang noo ay agad na naging gas. Tila ba siya'y nagtatago sa loob ng hamog. Ang kanyang fire essence ay hindi pa sapat upang bumuo ng isang essence true body, ngunit siya ay nakasagap ng 16 na branch veins at isang child vein kasama ang kalooban ng apoy sa loob nito. Lahat ng ito ay nagbigay daan upang magkaroon ng sariling kalooban ng fire essence ni Wang Lin. Pinilit nitong makipaglaban sa Earth Fire ng Heavenly Bull Sect para sa kontrol ng apoy sa mundong ito. Ang pagbabagong ito at pagpapalawak ay nagbigay kay Wang Lin ng ideya na bumuo ng Essence True Body. Ngunit ito ay napakahirap, at kahit gamit ang kanyang buong lakas, nakabuo lamang siya ng isang pares ng mga binti. Ang 10 petang fireball ay unti-unting naging malabo habang lumilipas ang oras, at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapawi. Ang Vermilion Bird na may mga binti ng True Body ay nanatiling hindi gumagalaw, ngunit nagsimula itong mag-wither ng dahan-dahan. Walang sapat na fire essence. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at siya ay tumalon pababa patungo sa lupa. Dumaan siya sa bundok at inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Dahil dito, kumalat ang kanyang divine sense mula sa kanyang kamay, pumasok sa lupa at mabilis na kumalat. Libu-libong kilometro, 10,000 kilometro, daan-daang libong kilometro, milyong-milyong kilometro. Ito ang unang pagkakataon na ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense sa Immortal Astral Continent at tinakpan ang isang napakalaking lugar. Gayunpaman, hindi pa nito kayang takpan ng 10% ng Heavenly Bull Continent. Tila hindi pa nito narating ang 5%. Ngunit ang sukat na ito ay malapit na sa laki ng Cave World. Sa lugar na ito, mayroong 172 Branch Earth Fire Veins at 2 Child Earth Fire Veins. 172 Earth Fire Souls, lumabas kayo para sa akin. Sumigaw si Wang Lin at itinaas ang kanyang kamay. Habang umakyat ang kanyang kamay, ang lupa ay yumanig. Lahat ng Earth Fire Veins na nasa Divine Sense ni Wang Lin ay nagsimulang manginig. Kung titingnan mula sa itaas gamit ang isang makapangyarihang spell, makikita ang walang katapusang mga bundok na bumagsak at mga kaluluwa ng dragon ng apoy na lumilipad palabas. May ilang mga kapatagan kung saan nagkaroon ng mga bitik. Ang lava ay sumabog mula sa mga ito at ang mga kaluluwa ng dragon ay tumakas palabas. Biglang natuyo at gumuho ang mga ilog. Ang mga kaluluwa ng dragon ay lumipad sa kalangitan. Kabuuang 172 na kaluluwa ng dragon ng Earth Fire ang lumabas sa malawak na lugar na ito at umaatungal sa kalangitan. Ang mga ordinaryong cultivators ay hindi nakikita ang kanilang mga katawan, tanging ang mga cultivators na nasa ikatlong hakbang lamang ang nakakaramdam nito. Sa puntong ito, ang mga 172 na kaluluwa ng dragon ay tila hinihila ng isang makapangyarihang puwersa papunta kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Mas mabilis ang mga dragon kaysa sa mga cultivators. Tumatakbo sila parang gumagamit ng spatial bending at biglang nagpakita sa kalangitan sa ibabaw ni Wang Lin at Du Qing. Ang ekspresyon ni Du Qing ay naging dumbfounded habang pinagmamasdan ito. Tila nakalimutan niyang huminga. Nakita niya ang mabagsik na pagungal ng mga dragon na parabang magbabalikwas sila. Ngunit hindi nila kayang talunin ang kalooban ng apoy, at nagsimula silang magsanib sa fireball na malapit ng maglaho. Sa ilalim ng kontrol ng kaloobang ito, nagsara sila. Ang kaloobang ito ng apoy ay nakuha ni Wang Lin matapos kainin ng Child Earth Fire Vein, at ito ay kanya na. Maliban sa pangunahing vein, lahat ng ibang veins ay kontrolado ng kaloobang ito. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umuugong habang ang 172 na kaluluwa ng dragon ng apoy ay pumunta sa fireball. Ang fireball ay nagsimulang magliyab ng mas maliwanag. Ang Vermilion Bird na bumuo ng mga binti ng True Body ay muling umungal. Ang sumunod na malalakas na tunog ng kulog ay ikinalat sa buong kalangitan habang ang 172 na kaluluwa ng dragon ng apoy ay nagsimulang magpasok sa fireball. Habang ang Vermilion Bird sa loob nito ay sumipsip sa mga kaluluwa ng dragon, nagsimula ng lumitaw ang mga kamay ng Essence True Body, at naglabas ito ng masayang sigaw. Lumabas ang 4 na mga galami. Ang natitirang mga bahagi ay ang ulo at katawan, at pagkatapos ay magiging kumpleto na ang True Body ng Fire Essence ni Wang Lin. Nanginginig si Du Qing at umatras. Bagamat siya ay isang tagamasid lamang, nadama niya kung gaano kahirap ang magbuo ng Essence True Body. Kahit na ang ganitong makapangyarihang Fire Essence ay hindi kayang bumuo ng Essence True Body. Ang tagpong ito ay nakakatakot sa kanya. Hindi nakakagulat na ang Essence True Body ay sobrang bihira. Ang pagbuo ng Essence True Body ay sobrang hirap, at habang ang True Body ay bumubuo, lalo pa itong nahihirapan. Doon mo makikita kung gaano katindi ang power ng Essence True Body. Ang taong ito ay may 7 essence siya. Kung ang lahat ng 7 essence niya ay makabuo ng True Bodies siya. Napahinga si Du Qing at hindi maglakas loob mag-isip. Si Wang Lin ay humihingal sa tuktok ng bundok. Tinitingnan niya ang fireball at ang Vermilion Bird na nakabuo ng 4 na galami, ngunit malayo pa ito upang maging kumpleto. 2 Child Vein Dragon Souls, lumabas kayo para sa akin.
Kagatlabi si Wang Lin at inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umuugong at narinig ang isang sigaw. Sa loob ng saklaw ng kanyang divine sense, dalawang malalakas na paggalaw ang nagmula sa dalawang magkaibang direksyon. Sa silangan ng Wang Lin, ang isang bundok na nyebe na hindi natutunaw sa loob ng mga dekada ay nayanig. Sa sandaling ito, ang lahat ng nyebe ay natunaw at naging dagat habang dumadaloy pababa sa lupa. Ngunit bago ito makalayo, narinig ang mga tunog ng pagsabog habang ang lahat ng tubig ay naging puting gas. Ang kaluluwa ng isang Child Earth Fire Vein ay lumitaw sa puting gas at tumakbo papunta kay Wang Lin. Sa kanlurang bahagi ni Wang Lin, isang inland sea na napapalibutan ng Heavenly Bull Continent. Sa ilalim ng dagat, mayroong isang hanay ng bundok na mukhang isang dragon. Sa sandaling ito, umuga ang bundok at isang napakalaking vortex ang lumitaw sa dagat. Habang ang dagat ay galit na galit, isang panginginig ng kaluluwa ang nanggaling mula sa bundok. Malaking bahagi ng tubig sa dagat ay nagtipon at bumuo ng isang sea dragon, at tumakas ito mula sa dagat. Ang sea dragon na ito ay tila walang kaugnayan sa apoy, ngunit ang bawat patak ng tubig ay puno ng walang katapusang fire essence. Ang katawan ng sea dragon ay yumanig at ang asul na katawan nito ay naging pula, at ang tubig ay naging lava. Ang lava dragon ay umungal at tumakas patungo kay Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang itaas ni Wang Lin ang kanyang mga kamay, dalawang nakakagulat na mga ungol mula sa silangan at kanluran ang narinig at ang dalawang Child Earth Fire Vein Dragons ay tumakbo patungo. Tila pati ang langit mismo ay nasusunog, na nag-iiwan ng dalawang mahabang bakas ng sunog. Ang kasuklam-suklam ng dalawang dragons ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ni Du Qing. Si Wang Lin ay tumingin pataas at ang kanyang mga mata ay kumislap. Tumalon siya sa ere patungo sa dalawang dragon souls. Du Qing, bibigyan kita ng pagkakataon. Hawakan ang isa sa mga dragon souls ng kalahating oras. Ang mga salitang ni Wang Lin ay umalingaw habang siya ay tumatakas patungo sa lava dragon na nabuo mula sa tubig. Ang ekspresyon ni Du Qing ay mabilis na nagbago at kinagat ang kanyang mga ngipin. Ang purpulang liwanag ay lumitaw sa kanyang katawan. Siya ay naging isang katawan ng kahoy at naglakad patungo sa kabilang Child Earth Fire Vein Dragon Soul. Kabanata 1816 Mga damdamin tungkol sa esensya ng tunay na katawan. Nakaranas si Du Qing ng 7 arcane tribulants, at bagaman hindi pa siya umabot sa unang yugto ng Void Tribulant, nanatili pa rin siyang hindi matutukan. Kung hindi dahil sa maraming pamamaraan ni Wang Lin, mahihirapan si Du Qing na magpasakop. Ang taong ito ay maingat at mabilis magbago. Kaya niyang yumuko upang makamit ang kanyang layunin. Upang matulungan si Wang Lin, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na lakas. Ang kulay lila na liwanag ay pumulibot sa kanyang katawan at lumitaw ang kanyang bigat na asensya. Ang kaluluwa ng dragon ay umungal. Nang papalapit ito kay Du Qing, nanginginig ito na parang tumaas ang bigat nito ng labis. Naglabas ito ng sigaw at nahulog mula sa langit. Patuloy itong kumikilos ngunit hindi nakatakas. Habang umuungal ang dragon, ang apoy ay kumalat mula sa katawan ni Du Qing nang hindi niya makontrol, na parang magdudulot ito ng reaksyon laban sa kanya. Nakita ni Wang Lin ito at nagkaroon ng bagong pangunawa sa bigat na asensya ni Du Qing. Hindi na siya nagbigay ng maraming pansin kay Du Qing. Bukod sa isang maliit na bahagi ng kanyang banal na pandama upang mag-ingat laban kay Du Qing, nakatutok si Wang Lin sa Lava Dragon sa kanyang harapan. Ang purple na dragon ng apoy ay nagbigay ng mataas na temperatura, at habang papalapit, sinunog nito ang mundo, naglikha ng maraming itim na usok sa paligid nito. Hindi ito mukhang kaluluwa ng isang dragon ng apoy kundi isang demonyong dragon. Habang ang kaluluwa ng dragon ng apoy na napapalibutan ng itim na usok ay sumasalakay kay Wang Lin, naglakad siya pasulong at itinaas ang kanyang kanang kamay. Bumuo siya ng isang sigal, at sa isang alon, nagkaroon ng isang kislap ng pulang liwanag. Ang espada ng dugo ay lumitaw sa harap ni Wang Lin at tumama sa kaluluwa ng dragon ng apoy. Ang paghiwa na ito ay nagdulot ng pagbabago sa kulay ng mundo at umabot ang malalakas na tunog ng kulog. Sa sandaling tinamaan ng pulang liwanag ang dragon ng apoy, may isang malakas na pagsabog. Naramdaman ng dragon ng apoy ang sakit at umatras upang iwasan ang espada ng dugo. Ngunit ang pulang liwanag ay sobrang bilis. Sa sandaling umatras ang kaluluwa ng dragon ng apoy, dumaan ang espada ng dugo at isang bahagi ng kaluluwa ng dragon ang nahati. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang ang kaluluwa ng dragon ng apoy na nahati ay umatras. Lumino ang mga mata ni Wang Lin. Nasa isang mahalagang sandali siya ng pagbuo ng kanyang esensya ng tunay na katawan. Walang pag-aalinlangan na nagmadali siya at inabot ang nahating bahagi ng kaluluwa ng dragon ng apoy. Inihagis niya ito sa fireball. Inabsorb ng fireball ang bahaging iyon ng kaluluwa ng dragon at naging mas matindi. Ang esensya ng tunay na katawan na nakabuo ng mga paa ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbuo ng katawan. Bumilis ang galaw ni Wang Lin, at sa loob ng ilang segundo, lumitaw siya sa itaas ng kaluluwa ng dragon.
Ang kanyang galaw ay mabilis na parang ulap, at bagaman hindi niya kayang pigilan ang kaluluwa ng dragon ng apoy gamit ang isang asensya tulad ni Duching, ang kanyang espada ay hindi kapani-paniwala ang talim. Sa sandaling iyon, sa itaas ng kaluluwa ng dragon ng apoy, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa kanyang palad. Ang gintong liwanag na ito ay nagdulot ng kilig sa puso ni Duching. Nakita ni Duching sa mga mata niya ang gintong tatak sa kamay ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang gintong tatak, ang kaluluwa ng dragon, na isang apoy, ay nanginginig at ang mga mata nito ay punong-puno ng takot. Ayaw nitong pumunta rito. Tinawag ito ni Wang Lin. Nang makita nito ang gintong tatak, gusto nitong tumakas. Sa isang kisap mata, tumakbo ito ng libu-libong kilometro hanggang sa maging isang itim na tuldok na lamang. Nanatiling kalmado si Wang Lin at tinutok ang kanyang daliri sa tumatakbong kaluluwa ng dragon. Ang gintong tatak ay kumislap ng maliwanag at lumipad patungo sa malayo. Hindi man tiningnan ni Wang Lin ang resulta, lumingon siya upang tingnan ang kaluluwa ng dragon na pinipigil ni Duching. Paglingon niya, isang malalakas na tunog ng kulog ang nagmula sa kalayuan. Isang kislap ng gintong liwanag at ang gintong tatak ay lumipad patungo kay Wang Lin. Naramdaman ang pag-iral ng kaluluwa ng dragon dito, at ito ay naglabas ng desperadong sigaw. Ang tanawing ito ay nagdulot ng pagninilay kay Duching. Walang duda, isang kayamanang ginawa ng Grand Empyrean, mula sa itsura nito. Parang hindi pa niya nagamit ang buong lakas nito, ang mga mata ni Duching ay kumislap at ngumiti kay Wang Lin. Binabati kita, kasama sa pagninilay, sa pagkuha ng 2 Child Earth Fire Veins. Malapit ng kumpleto ang iyong esensya ng tunay na katawan. Dahan-daang umiling si Wang Lin. Hindi siya nagsalita, at ang kanyang kanang kamay ay humaplo sa gintong tatak. Isa sa mga kaluluwa ng dragon ay lumipad patungo sa fireball. Matapos na maabsorb ng fireball ang isang dragon ng apoy, isang malalakas na tunog ng kulog ang umalangaw-ngaw. Ang katawan ng esensya ng tunay na katawan ay nagsimulang mabuo. Ngunit pagkatapos ng kalahating katawan ng torso, nagsimulang hamina ang apoy at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapawi. Nakakunot ang noo ni Wang Lin kay Duching. Hindi nagsalita si Duching ngunit nahulaan niya kung ano ang nais ni Wang Lin. Ang kaluluwa ng dragon na pinipigil niya ay lumipad patungo sa fireball. Pumailan lang ito ng mabilis at inabsorb ng fireball ang kaluluwa ng dragon ng apoy. Habang umaangal ang kaluluwa, ganap itong naabsorb ng fireball. Matapos maabsorb ang isa pang Child Earth Fire Vein, muling sumabog ang apoy. Ang katawan ng tunay na esensya ng katawan ay nagsimulang magbukas muli. Sa puntong iyon, ang esensya ng tunay na katawan ay may katawan at mga paa. Tanging ang ulo na lamang ang natirang vermilion bird, kaya't mukhang kakaiba ito. Ngunit ang lakas ng apoy ay umabot sa limitasyon at ang fireball ay biglang gumuho. Naging mga pira-pirasong apoy ito na inabsorb ng esensya ng tunay na katawan na walang ulo. Habang gumuho ang fireball, isang napakalakas na presyon ang nagmula sa hindi kumpletong esensya ng tunay na katawan. Hindi kalayuan si Duching, at nang maramdaman niya ang presyon, nagulat siya. Kahit sa kanyang katawan, naramdaman niyang gusto niyang tumakas palayo. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang esensya ng tunay na katawan. Hindi pa ito kumpletong katawan, ngunit mayroon na itong ganoong kalakas na presyon, huminga ng malalim si Duching at nakita ang pananibik sa kanyang mga mata. Gusto niyang buuin ang kanyang sariling esensya ng tunay na katawan. 188 branch veins at 3 child veins, ngunit hindi ko pa kayang buuin ang esensya ng katawan, talaga namang mahirap, at nangangailangan ng maraming resources, sa ganitong hirap, hindi nakakapagtaka na hindi ito nabuo sa cave world. Wala nang sapat na resources sa cave world para makabuo ng kahit isang esensya ng tunay na katawan. Talagang imposibleng mangyari. Nagsay si Wang Lin. Ngayon, alam na niya ang hirap ng pagbubuo ng esensya ng tunay na katawan at nakaramdam siya ng kalungkutan. Habang patuloy ito, mas marami ang kailangan na esensya ng apoy. Nais ko sanang malaman kung gaano karaming esensya ng apoy ang kinakailangan upang mabuo ang ulo. Pagninilay ni Wang Lin habang ang esensya ng tunay na katawan na walang ulo ay naging isang dagat ng apoy at pumasok sa kaliwang mata ni Wang Lin. Pagpasok nito sa kaliwang mata, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari sa kaliwang mata ni Wang Lin. Nawala ang normal na marka ng apoy at napalitan ito ng doble na mga mata. Ang mga doble na mata na ito ay nagbigay ng sobrang demonyong pakiramdam. Matapos igalaw ang kanyang ulo, naglakad si Wang Lin pasulong. Habang siya ay gumagalaw, isang anino ang lumitaw sa likod niya. Parang gumagalaw ito kasama ng katawan niya, ngunit hindi malinaw ang hitsura nito. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Duching. Maaaring ito ang pagbabago na nangyayari pagkatapos makuha ang esensya ng tunay na katawan, isang anino. Napanood ko na ang lolo ng Great Soul Sect ng ilang beses. Parati itong may kasamang anino. Walang kahit anong ginagawa, umaayon ito. Lalo na kapag gumagamit ng mga spells. Nakakunot ang noo ni Wang Lin.
Parang napansin niyang may pagbabago sa kanyang katawan matapos mabuo ang esensya ng tunay na katawan. Pagkatapos mag-isip, nagsimulang maglaho ang anino sa likod niya hanggang sa mawala ito. Bumalik tayo sa Blue Dragon Sect. Kailangan kong manatili roon ng ilang panahon. Sabi ni Wang Lin kay Duqing. Pagkarinig ni Duqing nito, agad siyang naging masaya at ngumiti. Ipinagpapalakas ang mga kamay niya. Karangalan ko ito. Huwag mag-alala, fellow cultivator Wang. Ipapadala ko lahat ng mga disciples upang maghanap ng mga Earth Fire Dragon Veins at ipapadala ko ang mga elders upang kunin ito para sa iyo. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Wang Lin habang dahan-dahan siyang tumango. Naging isang sinag ng liwanag sila ni Duqing at umalis. Ang Child Vein sa ilalim ng bundok ay unti-unting natuyo. Sa Heavenly Bull Sect, dalawang sinag ng liwanag ang mabilis na dumaan sa langit. Mas mataas ang level ng cultivation ni Duqing, kaya siya ay mas mabilis kumpara kay Wang Lin. Habang sila ay umuusad, nilingan ni Duqing si Wang Lin at nagsimula siyang mag-isip. Ano ang level ng cultivation ng taong ito? Mukhang nasa peak siya ng Spirit Void, ngunit kayang niyang tanggapin ang dalawang atake ko, at hindi ito mukhang ginamit niya ang buong lakas niya. Bagaman maaring itago ang level ng cultivation, ang bilis ay isang magandang palatandaan ng cultivation level. Tingnan natin kung gaano siya kabilis. Tahimik na nag-isip si Duqing at dahan-dahan niyang pinabilis ang kanyang bilis. Lumipad siya ng mabilis sa harap ni Wang Lin, at lumayo ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko pwedeng ipakita, kailangan ko lang makita ng kaunti. Sa huli, kailangan ko pa rin siyang gamitin upang makipag-ugnayan kay Grand Empyrean. Hindi naglakas loob si Duqing na lumayo masyado. Nang makita niyang hindi nakasunod si Wang Lin, magpapabagal na sana siya nang ang mga mata niya ay lumiit. Dahil ang malamig na titig ni Wang Lin ay tumama sa mga mata ni Duqing. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang itim na fog ang lumitaw. Isang matalim na umungal ang nanggaling mula sa loob ng itim na fog. Ang umungal na ito ay labis na matindi at may kakayahang magdulot ng pagkabigla sa isipan ng sinuman. Hindi kalayuan si Duqing, at nang marinig ito, naramdaman niyang nanginginig ang puso niya. Nagkaroon siya ng ilusyon na ang katawan niya ay babagsak. Ang umungal na ito ay nagmula sa isang labis na mabagsik na nilalang, at tila ito ay magpaparupok sa katawan niya. Ano kayang uri ng hayop ito? Nagbago ang ekspresyon ni Duqing. Lumitaw ang Mosquito King mula sa itim na fog. Ang malaking bibig nito, ang katawan nito na kasing laki ng bundok matapos itong magbawas ng sukat, at ang mga itim na tinik na tumakip sa katawan nito ay nagbigay ng matinding pagkabigla kay Duqing. Fellow cultivator Do, masyado kang mabagal, kailangan mong humabol, sabi ni Wang Lin ng dahan-dahan at pagkatapos ay humakbang papunta sa Mosquito King. Ang Mosquito King ay dumaan ng mabilis at nawala ng walang bakas. Ang bilis nito ay nagbigay ng matinding pagkabigla kay Duqing. Kabanata 1817 Kagalang-galang na Green Bull. Habang tinitingnan ni Duqing si Wang Lin at ang Mosquito King na mabilis na naglaho sa kalayuan, ipinakita niya ang isang mapait na ekspresyon. Nais niyang sampilan ang sarili at pigilan ang takot sa kanyang puso habang mabilis na lumilipad upang makahabol. Ang taong ito ay may maraming mga yaman at asensya. Pati na ang kanyang hayop ay hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang malakas na pinagmulan at nakabuo pa ng isang essence true body. Hindi ko siya kayang tapatan o pagkumpara. Patuloy na pinapalakas ni Duqing ang kanyang loob, ngunit nararamdaman pa rin niyang naaapi. Kasama ng malas, bakit ako ganito kahirap? Talaga namang hindi ko kayang tapatan. Mas lalo pang nadama ni Duqing ang kalungkutan. Lumipad siya ng kalahating araw ngunit hindi pa rin siya nakakapasok kay Wang Lin. Ang taong ito ay isang henyo mula sa langit, parang tunay na disipulo ng mga dakilang sekta, kaya hindi ko siya kayang tapatan. Pero ako, si Duqing, ay nakuha ko ang aking antas ng pagpapalakas at ang aking mga yaman sa sarili ko. Kahit na siya ay mas magaling kaysa sa akin, kaya ko lahat ng meron siya ay ibinigay lamang ng Grand Empyrean. Malas lang siya. Nang maisip ito ni Duqing, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Kung malaman lang ni Duqing ang tungkol sa pinagmulan at pagkakakilanlan ni Wang Lin at malaman ang mahigit 2,000 taon ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, tiyak hindi siya magiging kasing kalmado. Kung ipinanganak siya sa mundo ng yungib at naranasan ang swerte ng pagkagahaman, hindi pa rin siya makakalabas sa mundo ng yungib tulad ni Wang Lin sa loob ng 2,000 taon. Hindi nagtagal, kalahating buwan ang lumipas. Sa panahong ito, ilang beses na huminto si Wang Lin upang maghintay kay Duqing na makahabol. Matapos maglipad ng kalahating buwan, ang Mosquito King ay patuloy pa rin sa mataas na espiritu at walang bakas ng pagkapagod. Matapos nitong dumaan sa maraming metamorphosis, umabot na sa isang nakakatakot na bilis ang Mosquito King. Hindi na kayang makahabol ni Duqing. Habang lumilipad, nakakayang sumipsip ng Mosquito King ng aura mula sa Immortal Astral Continent at magpalakas tulad ng isang nag-aaral ng pagsasanay. Dahil dito, lumipad ito ng mas mabilis,
at ngayon ay ilang beses na itong mas mabilis kaysa kay Wang Lin na naglalakad mag-isa. Si Duqing ay nasa likuran at nasa kalagayan ng kahabag-habag. Sa kalahating buwang paglipad, patuloy siyang lumilipad na walang pahinga. Tuwing makikita niya si Wang Lin at ang hayop na kinatatakutan niya na naghihintay sa kanya, nararamdaman niyang nadidepress. Tinitingnan ng Mosquito King, puno ang mga mata ni Duqing nang hindi paniniwala. Marami na siyang nakitang mabagsik na mga hayop sa kanyang buhay, ngunit hindi marami ang may ganitong bilis. Ang hindi agad pagkuha ng golden print kanina ay talaga namang sobrang masama. Ngayon, habang tinitingnan ko siya ng maayos, mayroon siyang mga paraan upang pigilan akong makahabol, pero sinadyang pinahintulutan niya akong makahabol. Ang taong ito ay sobrang malupit. Nagngit-ngit si Duqing at ngumiti ng mapait. Makaraan ng ilang araw, nang maramdaman ni Duqing na halos umabot na siya sa kanyang limitasyon, nakita niya sa kalayuan ng Blue Dragon Sect. Habang tinitingnan ng Blue Dragon Sect, tumingin si Duqing kay Wang Lin, na kalmado at hindi nagpapakita ng hininga. Pagkatapos ay tumingin siya sa hayop na nasa ilalim ni Wang Lin, na mukhang hindi pa nakakalipad ng sapat. Hindi alam ni Duqing kung anong sasabihin. Paglapit ng dalawa, lumabas ang lahat ng mga disipulo ng Blue Dragon Sect. Ang tatlong elders na hindi tinatakan ay lumipad din pataas. Akala nila ay nahuli na ng matandang ninuno ang tao at bumalik na. Ngunit nang makita nilang ang matandang ninuno ay humihingal habang si Wang Lin ay kalmado, naluha sila at hindi alam kung anong nangyari. Ano ang pinagtatambakan ninyo dito? Halina at salubungin ang matandang kaibigan ko. Ito ang aking malapit na kaibigan at malaki ang naitulong sa amin. Inanyayahan ko siya rito upang magpasalamat. Ang matalim na tingin ni Duqing ay agad nagpalipat-lipat ng lahat ng tao sa Blue Dragon Sect. Fellow Cultivator Wang, mangyaring. Sumang-ayon si Duqing at nagsimulang mag-greet kay Wang Lin. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng mga disipulo ng Blue Dragon Sect, ngunit ang takot nila sa matandang ninuno ay malalim sa kanilang mga puso, kaya't nanatili silang tahimik. Pinanood nila ang matandang ninuno na inimbitahan ng malupit na taong iyon patungo sa likod ng bundok. Ang kalagitnaan ng taong nawala ng mga braso ay nakabawi na at ang mga mata nito ay kumislap. Mayroong malakas. Ang personalidad ng matandang ninuno ay maaaring ituring na labis na mapaghiganti. Ang tanging paliwanag ay ang misteryosong tao na tinatawag na Wang ay isang tao na takot pa ang matandang ninuno, kaya't itinuring siyang isang bisita. Marahil ay nakipaglaban ng matandang ninuno sa taong ito at hindi siya natapatan. Nagkatinginan ng dalawang elders at nakita nila ang takot sa kanilang mga mata. Dinala ni Duqing si Wang Lin patungo sa likod ng bundok. Bagamat nasira na ang lugar na ito, nandoon pa rin ang bundok at ang yungib sa loob ay nanatiling buo. Ang loob ng yungib ay napakaluhuso. Ang hindi mabilang na night pearls na kasing laki ng ulo ay nagpapailaw sa yungib na parang mga bituin. Maraming mga kwarto, isa para sa pagpapapurify, alchemy, at para sa mga naglalakbay na cultivators. Lahat ng kailangan ng cultivator ay nandoon. Fellow Cultivator Wang, ang lugar na ito ay simple, ngunit sana ay makayanin mo ito pansamantala hanggang sa matapos ang muling pagtatayo ng sekta. Pagkatapos ay maaari kang lumipat sa mas magandang lugar para magpahinga. Pilit na ngumiti si Duqing. Akala niya ay maganda na ang lugar na ito. Ang lupa ay ang Eastern Sea Stone na nagdaragdag sa aura ng mundo na nakapalibot dito. Ang Night Pearls ay hindi ordinaryo. Pinapakita nila ang kalangitan ng mga bituin, kaya't nararamdaman ng isa ang kalawakan ng mundo. Ang Alchemy Room ay sobrang luhuso. Lahat ng bagay dito ay mga bagay na ninakaw niya. Okay lang. Tumingin si Wang Lin at umupo. Tumingin siya kay Duqing at bigla siyang nagsalita. Fellow Cultivator Do, galing ako sa ibang kontinente. Nais ko sanang itanong, saan matatagpuan ang pangunahing Earth Fire Vein sa Heavenly Bull Continent? Napakalaki ng Heavenly Bull Continent kaya't hindi kayang matukoy ni Wang Lin ang pangunahing vein sa isang maikling panahon. Kailangan niyang maglaan ng maraming oras upang hanapin ito. Nang marinig ito ni Duqing, naintindihan niya ang layunin ni Wang Lin. Pagkatapos mag-isip, umupo siya sa tapat ni Wang Lin at nagsalita. Ang Heavenly Bull Continent ay naglalaman ng elementong apoy at karamihan ay may Earth Fire Veins. Mayroong mga alingaw na nagsasabing ang Earth Fire Veins ay magkakaugnay at bumubuo ng isang formation na nagsasakal sa Heavenly Bull. Ayon sa alamat, ang Heavenly Bull ay pinatay ng Celestial Ancestor. Ginawa ang katawan nito bilang kontinente at ang origin soul nito ay pinipigilan ng apoy. Isang alingaw lang ito. Marami na ang naghanap sa loob ng maraming taon ngunit wala namang natagpo ang mga bakas. May isa pang alingaw. Hindi inilagay ng Celestial Ancestor ang mga Fire Veins, kundi ang mga veins ng Heavenly Bull. Ang pangunahing Earth Fire Vein na hinahanap mo ay dapat ang pinakamalaking vein na dumadaan sa buong Heavenly Bull. Ang Great Soul Sect ay may koneksyon sa vein. Nang sinabi ni Duqing ang huling pangungusap, bigla niyang pinayapa ang kanyang boses.
Ipinakita niya ang kanyang kanang kamay at nagpakita ng mga limitasyon upang itago ang buong lugar. Pabulong na sinabi ni Duching, ang Great Soul Sect ay isa sa mga 9 na sekta at 13 faction. Mayroon silang di mabilang na mga eksperto at maraming misteryosong spells. Kapag pinag-uusapan ng sekta na ito, kailangan nating mag-ingat, baka magkasala. May apoy ako bilang isa sa mga asensya at malakas ang aking pakiramdam sa Earth Fire. Tuwing pupunta ako sa Great Soul Sect, ang apoy sa aking katawan ay pinipigilan. Para bang mayroong isang makapangyarihang kalooban na pinapaluhod ang lahat ng apoy. Ayon sa aking pagsusuri, maaaring naruroon ang pangunahing Earth Fire vein ng Heavenly Bull Continent. May posibilidad na may isang tao na may napakalakas na fire essence sa Great Soul Sect. At alam ko rin na ang matandang ninuno ng Great Soul Sect, si Esteemed Green Bull, ay may napakataas na antas ng pagpapalakas. Siya rin ay katulad mo at mayroon ding essence true body. Nang binanggit ni Duching si Esteemed Green Bull, ang mga mata niya ay puno ng takot. Si Wang Lin ay napakunot ang noo at naalala ang pangalang iyon. Sa antas ng aking pagsasanay, kwalipikado lang ako upang maging isang panlabas na elder sa Great Soul Sect. Mayroon akong isang naunang guro na isang panloob na elder ng Great Soul Sect. Sa pamamagitan ng ugnayang iyon at ang aking posisyon bilang isang panlabas na elder, ang Great Soul Sect ay pinuprotektahan. Ang kagalang-galang na Cultivator Wang ay may isang yaman na ipinagkaloob ng isang Grand Empyrean, kaya dapat kang tretuhin bilang isang iginagalang na bisita. Ngunit kung maaapektuhan mo ang pangunahing ugat ng Earth Fire kung ganoon. Pagsabi ni Duching na may kasamang pahiwatig. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Dalawa lamang ang kilala niyang tao sa Great Soul Sect. Nakarinig ka na ba ng dalawang disipulo sa Great Soul Sect na ang mga pangalan ay Fan Shanmeng at Fan Shanlo? Tumingin si Wang Lin kay Duching. Fan Shanmeng. Nagbago ang ekspresyon ni Duching. Nakarinig ako ng pangalang Fan Shanmeng. Isa siyang core na disipulo ng Great Soul Sect at isa sa dalawang henyo ng Great Soul Sect. Kilala mo ba siya, fellow cultivator? Nakarinig ako tungkol sa kanya. Nagtanong si Wang Lin at binago ang usapan. Paano naman ang Guiyi Sect? Nasa Heavenly Bull Continent din ang sekta na iyon. Paano sila ikinumpara sa Great Soul Sect? Hindi mataas ang antas ng pagsasanay ni Kang Ren, kaya hindi niya kayang ikumpara ang kaalaman kay Duching. Hindi rin alam ni Wang Lin ang maraming impormasyon na nakuha niya mula kay Kang Ren. Malakas ang Guiyi Sect at ngayon ay parang pinipigan nila ang Great Soul Sect ng kaunti. Ang ranggo ng 9 na sekta at 13 paksyon ay maaaring magbago. Sa mga nakaraang taon, isang disipulo na may pangalang Yun Yifeng ang lumitaw sa Guiyi Sect. Napakabigat ng kanyang pagsasanay at napakahusay. Maliban sa mga nakatatandang henerasyon, siya ang number 1 na eksperto. Nagkaroon ako ng ugnayan sa taong ito. Talaga siyang kahanga-hanga. Inalala ni Duching kung paano si Yun Yifeng ay basta nalang tinangay ang kanyang espada at ilang kasapi ng Great Soul Sect ay napilitang umatras. Habang binabanggit ko si Yun Yifeng, may naisip ako. Sinabi niya na may isang tao na nagsanay lang ng mahigit 2,000 taon at may hindi matatawarang pagsasanay. Maging siya ay hindi naglakas loob na hilahin ang kanyang espada sa harap ng taong ito. Maging ang 4 na henyo ng Eastern Continent ay hindi karapat-dapat tawaging henyo sa harap ng taong ito. Noong panahong iyon, nagdulot ito ng malaking alingaw-ngaw. Maraming pagdududa, ngunit nanatiling tahimik ang Great Soul Sect at maging ang Guiyi Sect ay hindi nagpaliwanag. Ngayon, maraming taon na ang lumipas, at may 80% na tsansa na ang mga salitang iyon ay hindi totoo. Hindi naniniwala ang matandang ito na may ganitong tao. Habang nagsasalita si Duching, hindi niya napansin na ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap sandali. Sino kaya sa mundo ang maaaring magsanay ng 2,000 taon at gawing hindi maglakas loob si Yun Yifeng na hilahin ang kanyang espada, nang may malaking respeto? Kung totoo ngang may ganong tao, hindi ba't sikat na siya? Maaaring tanggapin siya bilang isang disipulo ng isang Grand Empyrean. Habang nagsasalita si Duching, bigla siyang tumigil at parang naalala ang isang bagay. Kumandat siya at tumingin kay Wang Lin. Bigla siyang nagulat at isang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang ideyang ito ay nagdulot sa kanya ng isang hininga at ang kanyang tingin kay Wang Lin ay napuno ng kawalan ng katiyakan. Kung ang Heavenly Bull Continent ay may mga Earth Fire Veins, may mga Thunder Veins ba ang alinmang kalapit na kontinente? Iniiwasan ni Wang Lin ang paksa na binanggit ni Duching. Kabanata 18:18 Pagpapalabis ng sariling kakayahan. Sa mga kontinenteng napuntahan ko, nakapunta lang ako sa Cloud Wave Continent, Kangyang Continent, at Peaceful Soul Continent. Kalahati pa lang ito ng buong Eastern Continent. Sa 3 kontinenteng ito, wala ni isa mang Thunder Vein. Wala talaga akong alam na sagot sa tanong mo, pero matutulungan kita na magtanong tungkol dito. Baka may makaalam sa Great Soul Sect. Sa kalaunan, ang Great Soul Sect ay isa sa 9 na sekta at 13 paksyon.
Madalas maglakbay ang mga disipulo nila upang subukan ang kanilang kakayahan at isinasalaysay nila sa sekta ang mga bagay na kanilang natutuklasan. Bahagi ito ng kanilang pagsasanay. Nilinga ni Duching ang kanyang ulo. Ang Immortal Astral Continent ay walang hanggan, at kakaunti lang ang nakatawid sa buong Eastern Continent. Nakapunta si Duching sa 4 na kontinenteng kabuuan sa kanyang buhay, at ito ay itinuturing ng isang kahangahangang tagumpay. Tumango si Wang Lin at nagmuni-muni. Pagkalipas ng ilang sandali, tumingin siya kay Duching at mukhang nagtanong ng walang gaanong pormalidad. Saan matatagpuan ang Donglin Sect? Donglin Sect. Nagtulala si Duching at natigilan. Pagkatapos mag-isip ng sandali, nagsalita siya. Ang Donglin Sect ay isa sa mga 9 na sekta at 13 paksyon. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Eastern Continent sa Great Sage Continent. Ayon sa mga sabi-sabi, ang sekta na ito ay isang misteryo at kakaunti lang ang mga disipulo nilang lumalabas. Nagtanong pa si Wang Lin ng ilang katanungan, at pagkatapos ay ipinakita ang isang pagod na hitsura. Si Duching ay kasing tuso ng demonyo, kaya't paano niya hindi mapapansin ang layunin ni Wang Lin. Agad siyang tumayo upang umalis, at bago siya tumuloy, iniwan niya ang isang pangako. Fellow cultivator, huwag mag-alala. Ang matandang ito ay magpapalunsad ng buong sekta upang maghanap ng Earth Fire Vein. Kung ito ay matagumpay na ma-extract, ipapadala ko ang mga disipulo upang dalhin ito kay fellow cultivator. Pag-alis ni Duching, agad niyang ipinag-utos ang ilang dekreto tulad ng kanyang ipinangako kay Wang Lin. Ang 3 elders ay nag-lead ng grupo ng mga disipulo ng Blue Dragon Sect at naglakbay sa 3 magkakaibang direksyon. Mayroon ding elder na pinutol at pinagbawalan bilang parusa. Pinalaya siya ni Duching at binigyan siya ng pagkakataon upang tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Pinadala siya upang maghanap ng isang child vein. Si Wang Lin ay nakaupo mag-isa sa loob ng isang marangyang yungib, at ang liwanag mula sa mga night pearl ay kumikinang sa kanya. Tila siya ay napapaligiran ng ulap at mukhang hindi totoong tao. Patuloy siyang nag-iisip, at ang mga salita ni Duching ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Kailangan ko ring bumuo ng isang tunay na katawan ng asensya para sa aking Thunder Essence, hindi ko dapat itaya ang lahat ng pag-asa ko sa Donglin Pole. Sa huli, maaaring may kaunting pinalaking detalye sa mga alaala ni Su Dao. Kung nais kong buuin ang aking Thunder Essence True Body, kailangan ko ng malaking halaga ng Thunder, dahil ang Immortal Astral Continent ay may mga Earth Fire Essence, tiyak na mayroon ding Thunder Essence. Gayunpaman, ang prioridad ko ngayon ay buuin ang aking Fire Essence True Body. Maaaring kailanganin kong personal na magtungo sa Great Soul Sect, nagkunot ang noo ni Wang Lin. Para sa kanya, ang Great Soul Sect ay isang dambuhalang sekta na mahirap gimbalain. Sinabi ni Duching na ang pagsasanay ng matandang ninuno ng Great Soul Sect ay hindi matatawaran at nakabuo na siya ng isang Essence True Body. Pinahid ni Wang Lin ang kanyang mga templo at bamantong hininga. Hindi pa sapat ang aking antas ng pagsasanay, ngunit hindi ibig sabihin na wala akong paraan. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at naisip ang Wei Sect. Sa huli, ang matandang lalaking si Ma ay alam ang kanyang ugnayan kay Zuan Luo. Hindi nagtagal, pinili ni Wang Lin na hindi na maghanap ng tulong mula sa Wei Sect. Marami masyadong hindi tiyak, at hindi niya gusto na gamitin ang pangalan ng iba upang magpasunod ng iba. Dapat ay umaasa ako sa aking sarili. Kahit na mahirap, kung magagamit ko ang special bending sa Immortal Astral Continent, hindi ito magiging imposibleng bagay. Pumikit si Wang Lin at hindi na iniisip ang tungkol sa kanyang Essence True Body. Dahan-dahan niyang sinimulang maghanap ng mga paraan upang makipag-ugnayan sa mundo. Mahalaga ang spell na ito para sa mga plano ni Wang Lin sa hinaharap. Kapag nakuha niya ito, tataas ang kanyang mga tsansa. Habang kumakalat ang kanyang divine sense, unti-unting lumalawak ito mula sa yungib at bumabalot sa buong mundo, ngunit kahit gaano pa siya magsikap, hindi pa rin siya makakahiwalay sa mundo. Sa pinakamataas, nakapag-integrate lang siya ng isang maliit na bahagi. Ang bahaging ito ay hindi sapat upang makagalaw siya ng malayo. Maaari lang itong teleport ng isang maikling distansya. Hindi ito ang gusto ni Wang Lin. Tila may isang hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa kanya na pumasok. Ito ang batas ng Immortal Astral Continent at isang uri ng presyon. Dahil sa presyon na ito, nahihirapan ang divine sense ng isang tao na makapasok. Ito ay hindi katulad ng cave world na walang hindi nakikitang hadlang o presyon. Anumang cultivator na nakakaintindi ng spatial bending ay maaaring mag-fuse sa mundo upang makagalaw. Ngunit dahil sa presyon na ito, hindi siya makakapag-fuse sa mundo at magamit ang spatial bending. Dahan-daang naunawaan ni Wang Lin na ang presyon na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Immortal Astral Continent. Kaya't kahit si Duching na may mataas na pagsasanay ay hindi magagawa ito. Siguro, pagkatapos lang ng aking pagsasanay na maabot ang isang tiyak na antas, saka ko kayang pilitin ang aking sarili at maglakbay ng ganon, ilang araw ang lumipas, subalit walang pagbabago sa kalagayan ni Wang Lin. Ngunit hindi siya sumuko. Ganito ang personalidad ni Wang Lin.
Kapag mas mahirap, mas lalo siyang nagiging determinado. Ang kanyang divine sense ay patuloy na nagbabago sa loob ng Blue Dragon Sect habang siya ay nagsusumikap na pumasok. Ang oras ay dumaan ng dahan-dahan. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Si Wang Lin ay nakapagtatag ng isang closed-door cultivation sa buong buwang iyon, ngunit ang galaw ng kanyang divine sense ay nagdulot sa mga disipulo ng Blue Dragon Sect na huwag magtangkang lumapit sa likurang bundok. Si Du Qing ay nandoon pa rin sa Blue Dragon Sect. Nang unang kumalat ang divine sense ni Wang Lin, napansin ito ni Du Qing. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung ano ang balak ni Wang Lin. Pagkalipas ng ilang araw na pagmamasid, bigla niyang naintindihan ang layunin ni Wang Lin. Sinusubukan niyang pagsamahin ang kanyang divine sense sa mundo at maglakbay sa pamamagitan ng pag-fuse sa mundo. Hindi ito magiging posible, ang teleportation ay maaaring magawa, ngunit ang pamamaraang ito ay malinaw na ginagamit upang maglakbay ng mas malayo kaysa sa teleportation. Tanging ang mga matandang nilalang sa tuktok ng Void Tribulant na nakakaintindi ng batas ng Immortal Astral Continent at may lakas upang labanan ang presyon ang makakagawa nito. Nilingan ni Du Qing ang kanyang ulo at dahan daw ang tumigil sa pagmamasid kay Wang Lin. Matapos ang isang buwan, ang mga disipulo ng Blue Dragon Sect ay hindi nakahanap ng Earth Fire Vein sa labas ng saklaw ng Divine Sense ni Wang Lin. Kahit ang 4 na Elders ay hindi magawa ito. Patuloy pa rin nilang pinapalawak ang kanilang paghahanap. Si Wang Lin ay patuloy pa ring nagsusumikap. Kailangan niyang magpatuloy sa pagsasanay ng spatial bending. Kung hindi, magiging mahirap tapusin ang natitirang mga plano niya. Sanay na si Du Qing sa Divine Sense ni Wang Lin na nakapaligid sa Blue Dragon Sect. Pinagmamasdan niya si Wang Lin na patuloy na sumusubok, hindi sumusuko, at nadarama ang kasuklaman sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya ito ipinapakita, ngunit ang kasuklaman sa kanyang puso ay lalong lumalakas. Ito ay simpleng imposibleng mangyari. Ang taong ito ay sobra sa katigasan ng ulo. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Kung ang pag-fuse sa mundo ay ganoon kadali, lahat ng tao ay makakagawa nito. Malinaw na hindi sapat ang kanyang antas ng pagsasanay, ngunit patuloy siyang sumusubok. Hindi ko alam kung paano siya nakuha ng isang Grand Empyrean, Hangul. Nilingan ni Du Qing ang kanyang ulo. Sa isang kisap mata, lumipas pa ang 3 buwan. Si Wang Lin ay gumugol ng 7 buwan sa closed-door cultivation na nag-aaral ng spell na ito. Nakasalampak siya, ang kanyang mga mata ay namumula, at may inis sa kanyang divine sense. Nakita ito ni Du Qing at tinuya siya. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya na siya ay nagpapalabis ng kanyang sarili. Bagamat nakuha niya ang atensyon ng isang Grand Empyrean, may maraming yaman, at ang kanyang hayop ay hindi pangkaraniwan, ang mga ginagawa niyang ito ay nagpapalabis lamang ng kanyang sarili. Gusto kong makita kung gaano katagal niya balak magpatuloy. Kapag siya ay nabigo sa dulo, ano ang magiging ekspresyon niya? May halong pang-uuyam ang mga mata ni Du Qing, ngunit may kasamang inggit. Bakit hindi ako, si Du Qing, tinanggap ng isang Grand Empyrean? Gusto ba ng mga Grand Empyreans ang mga tanga tulad nito? Hindi kontento si Du Qing. Sa loob ng 7 buwan, ang tila mga hanggal na kilos ni Wang Lin ay dahan-daang nagbago ng pananaw ni Du Qing. Naramdaman niyang may mga problema sa pag-iisip si Wang Lin. Sa loob ng yungib, ang mga linya ng dugo sa mga mata ni Wang Lin ay naging mas marami pa. Matapos ang 7 buwan ng pagpapalawak ng kanyang divine sense, pati siya ay halos hindi na matiis, ngunit hindi siya sumuko. Bagamat patuloy siyang nagsusumikap na magsanib sa mundo, pinipilit na niyang pilitin ang sarili. Upang maging mas tumpak, ginagamit niya ang pamamaraang ito upang gisingin ang kanyang avatar na lumalaki sa loob ng shell ng bato sa kalawakan. Matapos subukan ito ng ilang araw, naintindihan ni Wang Lin na sa antas ng kanyang pagsasanay, kahit gaano pa siya magsikap, hindi niya kayang alisin ang presyon mula sa mundo. Gayunpaman, mayroon pa siyang isang huling pag-asa, na siyang avatar na lumalaki sa kalawakan. Ang avatar na ito ay ipinanganak sa ilalim ng batas ng Immortal Astral Continent at maaaring ituring na bahagi ng batas. Kaya, ang kakayahan ng kanyang divine sense na magsanib sa mundo ay nakasalalay sa avatar. Subalit, naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang avatar ay natutulog at hindi madyay gising ng walang isang espesyal na pamamaraan. Kaya naman, sa buong 7 buwan, patuloy na ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense hanggang sa siya'y mapagod at ang kanyang origin soul ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pamamaos. Sa huling araw ng ika-7 buwan, ang origin soul ni Wang Lin ay nagpakita ng mga palatandaan ng pamamaos dulot ng kakulangan ng pagkakataong makapagpahinga sa loob ng 7 buwan. Sa puntong ito, naglabas ang kanyang mga mata ng isang matinding liwanag. Sa kalawakan, sa pagitan ng Cave World at Immortal Astral Continent, mayroong isang napakalaking shell ng bato na lumulutang. Sa loob nito nakaupo ang natutulog na avatar ni Wang Lin, at sa sandaling iyon, biglang bumangon ang mata ng avatar. Sa oras na binuksan ng avatar ang kanyang mga mata, si Du Qing ay naghihintay ng may paghamak upang makita si Wang Lin na nagpapahiya sa kanyang sarili nang bigla itong magbago ng ekspresyon.
Ipinakita niya ang takot na kanyang ipinaranas 7 buwan na ang nakalilipas. Bigla siyang tumayo at hindi makapaniwala. Ang nakita niya ay nagpaguluhan sa kanya at nakalimutan niyang huminga. Ito ay imposible. Kabanata 18:19 Snow sa Heavenly Mountain. Mamutang pawis ang sumangga sa noo ni Duching habang nakatingin siya sa yungib sa likurang bundok. Ang divine sense ni Wang Lin na kumakalat sa loob ng 7 buwan ay biglang nawala. Ang pagkawala nito ay hindi dahil sa pag-urong ni Wang Lin ng kanyang divine sense, kundi naglaho ito ng walang bakas, na parang nagsanib siya sa mundo. Ang pagbabagong ito ay sobrang biglaan. Hindi ito kayang isipin ni Duching at wala siyang paghahanda. Nasa mindset siya ng pananood ng isang biro nang bigla itong mangyari. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, nagmadali si Duching palabas at ipinakalat ang kanyang divine sense patungo sa likurang bundok. Nang dumaan ang kanyang divine sense, nayanig ang kanyang katawan ng malakas. Wala dito. Wala dito. Si Wang Lin, na matagal nang nakaupo sa loob ng yungib sa loob ng 7 buwan, ay nawala na. Hindi napansin ni Duching ang pagkawala ni Wang Lin. Parang nag-evaporate ito sa kanyang harapan. Hindi ito makatarungan, nakatayo si Duching sa tuktok ng bundok ng likurang bundok, may mga damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagtataka siyang bulong-bulong. Hinaplos niya ang kanyang mga mata at muling ipinakalat ang kanyang divine sense. Sinubukan niya muli, ngunit wala siyang nahanap na bakas ni Wang Lin. Hindi maaaring magsanib ang kanyang divine sense sa mundo. Wala pang ganitong nangyari. Tanging mga matandang halimaw sa tuktok ng Void Tribulant ang makakagawa nito, hindi niya kayang gawin ito. Ang mukha ni Duching ay naging mapatla at ang takot sa kanyang mga mata ay tumindi. Bigla niyang naramdaman na parang siya'y nasa isang panaginip sa nakaraang 7 buwan. Hanggang hindi pa rin natagpuan ni Duching si Wang Lin, at hindi matanggap ng kanyang puso, isang kalmadong tinig ang umalangaw mula sa likuran niya. Hinahanap mo ba ako? Nayanig ang katawan ni Duching at bigla siyang lumingon. Kumurot ang kanyang mga mata nang makita si Wang Lin na kalmado at nakatayo sa likuran niya, at mukhang normal. Parang may mga alon na dumadaloy sa likod ni Wang Lin, ngunit mabilis din itong nawala. Bibi bakit? Lumikas si Duching ng ilang hakbang nang hindi namamalayan. Ang hitsura ni Wang Lin ay masyadong biglaan, at hindi niya ito napansin. Kung umatake si Wang Lin, malubha siyang masasaktan. May pakiramdam ng lamig na damaloy mula kay Wang Lin. Ang malamig na aura ay kumalat ng lumisan ng aura ng Blue Dragon Sect kay Wang Lin, ngunit ramdam pa rin ni Duching na parang isang hangin na malamig na dumaan sa kanyang mukha. Ang pagkabigla at takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Sa sandaling iyon, si Wang Lin ay naging mas misteryoso at nakakatakot sa mga mata ni Duching. Pinigilan ni Duching ang pagkabigla sa kanyang puso at kalmadong nagsabi, wala, karamihan sa mga disipulo ay nakabalik na, at nakakita sila ng maraming sub-veins at child veins, may ilang silk veins din na dinala pabalik. Pinagmasdan lang ni Wang Lin si Duching. Sa ilalim ng kanyang mga mata, hindi namamalayan ni Duching na ibinaba niya ang kanyang ulo. Dalhin mo sila sa yungib, dahan daw ang sinabi ni Wang Lin at nagsimula siyang maglakad pabalik sa yungib. Pagkaalis ni Wang Lin, si Duching ay nakaramdam ng kaginhawahan. Ngunit dahil sa paglipad ni Wang Lin pabalik, muli ay lumitaw ang pagdududa sa kanyang isipan. Hinding-hindi maaari. Hindi siya dapat magsanib sa mundo. Kung hindi, nawala na siya ng mabilis, nawala ang aura niya kanina, kaya tiyak na nag-teleport siya. Oo, nag-teleport siya. Matapos magkamali ng marami, ginawa niya ito upang magmukhang matalino, mas lalo pang naniwala si Duching sa kanyang mga iniisip. Naisip niyang nakakatawa kung paano siya na-stare kanina. Sabi ko na nga ba hindi niya kayang magsanib sa mundo? Hindi niya talaga kaya. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya. Si Duching ay nagkunwaring saminga at tinangay ang kanyang mga manggas upang umalis. Ngunit biglang nayanig ang kanyang katawan at tumitig sa damo kung saan tumayo si Wang Lin. Ang mga mata ni Duching ay halos lumabas sa takot at isang malupit na takot ang damaloy sa kanyang puso. Ang kanyang isipan ay gumugulong na parang maraming kidlat na sumabog sa kanyang utak. Lahat ng nakikita niya ay naglaho, tanging ang lugar na pinagtayuan ni Wang Lin ang naiwan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mukha ni Duching ay pumuti at siya'y napaatras ng ilang hakbang. Tumingin siya sa yungib na may takot at komplikadong tingin. Hindi kalayuan, may berdeng nyebe sa damo kung saan nakatayo si Wang Lin. Kumikinang ito sa araw at unti-unting natutunaw. Sa buong Heavenly Bull Continent, ang berdeng nyebe ay tanging nasa Heavenly Mountain sa pinakadulong kanlurang bahagi lang. Kahit si Duching ay mag-fly ng buong bilis, ilang buwan ang kakailanganin upang makabalik at makalipad pabalik. Nyebe ng Heavenly Mountain, ang taong ito, ay isang langit na henyo. Tumayo si Duching doon ng tahimik, nagmumuni-muni bago niya binigkas ang mga salitang ito. Sa puntong iyon, ang lahat ng paghamak at pag-alipuste na naramdaman niya kay Wang Lin sa nakaraang 7 buwan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang pakiramdam ng misteryo at hindi tiyak.
Ang takot kay Wang Lin ay lumaki sa kanyang loob. Wala itong kinalaman sa pagsasanay kundi sa mga misteryo na pumapalibot kay Wang Lin. Sa loob ng yungib, pinatong ni Wang Lin ang kanyang mga damit, pinapawisan ng lamig sa kanyang katawan at umupo. Matapos ang 7 buwan, sa wakas ay nagising niya ang kanyang avatar sa kalawakan. Sa sandaling magising ang avatar, nakaramdam si Wang Lin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkaunawa na dumating mula sa malayong kalawakan. Ang hindi nakikitang harang na matagal nang nagpapahirap sa kanya ay biglang kumawala. Parang ang batas ng Immortal Astral Continent na humaharang sa kanya ay naglaho. Iba't ibang mga liwanag ng kaalaman ang dumating sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay malinaw ito, ngunit nang balikan niya ito ay malabo. Alam ni Wang Lin na ito ay dahil ang avatar ay patuloy na lumalaki. Kapag natapos na ang paglaki ng avatar, tiyak na mauunawaan ni Wang Lin ang lahat ng tungkol sa batas ng Immortal Astral Continent. Kasabay nito, ang matinding presyon ay biglang natunaw parang yelo. Ang maraming bitik ay lumitaw at agad na nagsanib ang divine sense ni Wang Lin sa mundo, hindi na kailangang pilitin. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang avatar. Sa sandaling magsanib ang kanyang divine sense sa mundo, ang kanyang katawan ay nawala at nagsanib sa mundo. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng parehong pakiramdam na naramdaman niya nang gumamit siya ng spatial bending sa cave world. Matagal na niyang nawala ang pakiramdam na ito. Sa isang pag-iisip, dumating siya sa Heavenly Mountain ng kontinente at nakita ang falling green snow. Ang unang spatial bending na ginamit ni Wang Lin dito ay walang direksyon, at basta na lang siya nagpunta kahit saan. Ngunit nang bumalik siya sa Blue Dragon Sect, malinaw na lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng Blue Dragon Sect. Dumating siya sa likurang bundok ng Blue Dragon Sect sa likod ni Duqing. Kumuha lamang siya ng kalahating insenso upang maglakbay pabalik. Kung hindi dahil sa berdeng nyebe sa kanyang mga paa, hindi malalaman ni Duqing kung saan siya pumunta. Ang avatar ay lumago lamang sa loob ng ilang araw at nagbigay na ng ganitong malakas na lakas, kung magkakaroon pa ng panahon, magiging pinakamalakas na katawan ng aking avatar. Naintindihan na ito ni Wang Lin sa kanyang puso. Panahon na upang pumunta sa Great Soul Sect upang sumipsip ng pangunahing Earth Fire Vein. Bago yun, kailangan kong sumipsip ng natitirang Child Veins upang makita kung gaano kalakas ang Fire Essence True Body na maaari kong mabuo. Alam ni Wang Lin na habang mas kumpleto ito, mas magiging mahirap. Upang mabuo ang ulo, hindi lang siya kailangan ng Fire Essence. Ang pinakakailangan niyang bagay ay ang Will of Fire. Dumating si Duqing upang salubungin siya kalahating oras pagkatapos, kasama ang ilang Earth Fire Veins na kinuha ng mga disipulo, kasama ang mapa. Isang kumpletong mapa ng Heavenly Bull Continent ito, at may mga Child Veins na minarkahan dito. Hindi nagkunwari si Wang Lin na magpakamahinhin. Tinanggap niya ang mga Earth Fire Veins. Ngunit hindi gaanong matindi ang Will of Fire na nasa loob ng mga ito, kaya hindi ito masyadong nakatulong sa pagbuo ng kanyang Fire Essence True Body. Gayunpaman, ang mapa ay napakakapakipakinabang kay Wang Lin. Matapos niyang kunin ang Jade, nagpaalam siya kay Duqing. Alam ni Duqing ang balak ni Wang Lin. Hindi siya makakapag-participate dito, ngunit hindi rin siya mag-uulat kay Wang Lin. Sa huli, gusto pa rin niyang magustuhan siya ni Wang Lin. Mas mahalaga, ang tingin ni Wang Lin sa kanya bago umalis ay sobrang kalmado. Ang mga alon ay umalingaw sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin at bigla siyang nawala. Ang eksenang ito ay mas nakakagulat pa kaysa sa anumang banta. Ang puso ni Duqing ay nayanig habang pinapanood si Wang Lin na mawala, at pagkatapos ng matagal na oras, napabuntong hininga siya. Aalala ko kung paano tinulungan ako ni kaibigang Cultivator Do. Kung may pagkakataon, babayaran kita. Pagkatapos umalis ni Wang Lin, ang kanyang mga salita ay umalingaw sa mga tainga ni Duqing. Sa ika-7 araw matapos umalis si Wang Lin, bumuo ang mga Child Earth Fire Veins sa buong Heavenly Bull Continent at isang pagsabog ng apoy ang sumabog sa buong kontinente. Maging ang hangin ay naging mainit, at sa isang hininga lamang ay mararamdaman mong naiinitin ka. Habang nangyayari ito sa iba't ibang lugar sa Heavenly Bull Continent, nakakuha ito ng atensyon ng iba't ibang sects. Nagpadala sila ng mga disipulo at minsan pati ng mga elders ay nagpunta upang tingnan, ngunit wala silang nahanap na clue. Nang makarating sila, tanging ang mga Nalentang Veins na lang ang nakita nila. Matapos ang kalahating buwan, sa isang bundok na napapaligiran ng itim na fog, kung saan dating nakatayo ang sect na tinatawag na Seven Dao Sect, lumabas si Wang Lin mula sa bundok na may malalim na damdamin. Kinailangan niyang pumunta dito. Dito, ramdam niya ang aura ng cave world at ang mga taon ng paghihintay ni Zuan Luo. Lumabas si Wang Lin mula sa itim na fog at tumingin pabalik sa bundok sa loob nito. Nag-isip siya saglit bago magbuntong hininga at umalis. Sito, Xing Shui, Li Chanmei, at lahat ng mga muling ipanganak, nasaan na kayong lahat ngayon? Lumiko si Wang Lin upang umalis, at ang kanyang likod ay nagbigay ng pakiramdam ng pag-iisa. Pagkalipas ng isang araw, sa silangang bahagi ng Heavenly Bull Continent, sa Heavenly Mountain kung saan matatagpuan ang Great Soul Sect,
isang kabataang may puting buhok ang nakatayo sa tuktok ng kalangitan habang ang berdeng nyebe ay bumabagsak. Nakikita niya ang kabilang bahagi ng bundok sa pamamagitan ng bumabagsak na nyebe. Dito nakatayo, maaari niyang bahagyang makita ang walang katapusang hanay ng mga bundok, at sa loob ng mga bundok, isang pulang bundok ang tumusok sa mga ulap sa malayo. Great Soul Sect, bulong ng puting buhok na kabataan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Kabanata 18:20 Dakilang Sekta ng Kaluluwa. Ang dakilang sekta ng kaluluwa ay matatagpuan sa loob ng hanay ng mga bundok kung saan matatagpuan ang isang bundok na tumusok sa mga ulap. Nagbibigay ito ng pulang liwanag at mukhang isang bundok na nasusunog. May mga alon ng enerhiya na umaabot mula sa bundok. Ang mga alon na ito ay tila naglalaman ng lakas ng kaluluwa, at ang hindi mabilang na mga nakatagong nilalang ay parang nagpapalabas ng mga tahimik na sigaw mula sa loob. Ang lugar na ito ay isa sa dalawang pinakamalakas na sekta sa kontinente ng Heavenly Bull, ang dakilang sekta ng kaluluwa. Ang berdeng nyebe ay bumagsak sa Heavenly Mountain. Ang nyebe ay bumagsak sa katawan, buhok, at sa lupa ni Wang Lin. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw sa nyebe. Mula dito, hindi mukhang malayo ang dakilang sekta ng kaluluwa, ngunit kahit na lumipad ka, kailangan mong maglakbay ng ilang araw. Ang dahilan kung bakit ganito ang pakiramdam, bukod pa sa bundok, ay dahil ang mga alon mula sa dakilang sekta ng kaluluwa ay nagdudulot ng isang visual na puwang. Matapos ang ilang sandali, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at pinalawak ang kanyang banal na pandama. Malabo niyang naramdaman ang pangunahing ugat ng apoy sa ilalim ng dakilang sekta ng kaluluwa. Ito ay naglalaman ng maraming sanga na kumalat sa buong kontinente ng Heavenly Bull. Mayroong isang kamangha-manghang kalooban ng apoy sa pangunahing ugat na ito. Ang kaloobang ito ay hindi papayag na may sinuman ang makialam dito, at tanging sa dakilang sekta ng kaluluwa lamang ito humihina ng malaki. Ang pangunahing ugat ay lumitaw mula sa ilalim ng lupa sa dakilang sekta ng kaluluwa. Sa halip na ang dakilang sekta ng kaluluwa, maaaring sabihing ang bundok ay ang pangunahing ugat ng apoy sa lupa na tumataas sa ibabaw ng lupa. Hindi ito gawa ng tao, ito ay nabuo sa pamamagitan ng ebolusyon ng kalikasan. Maaaring sabihin lamang na ang dakilang sekta ng kaluluwa ay nakapili ng isang napakatalinong lokasyon. Mayroong isang malakas na daloy ng buhay sa loob ng dakilang sekta ng kaluluwa. Sa isang mabilis na pagsusuri, natagpuan ni Wang Lin na hindi bababa sa 100,000 mga cultivador sa loob ng walang katapusang hanay ng bundok na ito. 100,000 na mga cultivador ay isang malaking bilang, ngunit nakatago sa loob ng mga hanay ng bundok, walang kahit anong bakas na makikita. Maraming napakabigat na mga aura ng asensya sa loob ng mga bundok. Ang mga ito ay kumakatawan sa mga cultivador sa ikatlong hakbang. Ang dakilang sekta ng kaluluwa ng Immortal Astral Continent, talagang ang napakalakas nito. Isang sekta lamang ay kayang magwalas ng Cave World. Tahimik na binigyan ni Wang Lin ng pansin ito habang nag-iisip. Kung hindi dahil sa katawan ng apoy ng tunay na asensya, hindi sana tinangka ni Wang Lin na harapin ang ganitong kalaking sekta. Ngunit, ang pangunahing ugat ng apoy sa ilalim ng dakilang sekta ng kaluluwa ay sobrang kahalaga kay Wang Lin. Kahit na kailangan niyang mag-risk, gagawin niya ito. Sa mga nakaraang araw, nakapag-absorb si Wang Lin ng maraming mga ugat ng anak. Ang apoy na asensya sa kanyang katawan ay umabot sa limitasyon at hindi na maaapektuhan ng mga ugat ng anak. Handa na siya para dito. Pagkatapos ng lahat, parang pag-inom ng mga gamot. Ang mas maraming gamot na kasing kalidad, ang mas kaunti ang epekto nito, hanggang sa maging walang silbi. Maliban na lang kung makakain siya ng mas mataas na kalidad na mga gamot, tulad ng kalooban ng pangunahing ugat ng apoy. Bahagyang ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tahimik na lumutang patungo sa dakilang sekta ng kaluluwa ng walang ingay. Habang naglalakad, kumikislap ang kanyang katawan. Gumalaw siya ng isang malaking distansya na parang siya ay teleporta. Matapos ang ilang oras, nadaanan ni Wang Lin ang daang tinatahak ng mga cultivador na aabot ng ilang araw at dumating siya sa hanay ng bundok kung saan matatagpuan ang dakilang sekta ng kaluluwa. Dito, ang mga alon ng kapangyarihan ng kaluluwa ay naging mas malakas at mas matindi. May mga puwersang nakatago dito na pumipigil kay Wang Lin na pumasok. Sayang, hindi ko mailabas ang ghostly sail mula sa imbakan. Kung hindi, baka nagamit ko ang lakas nito upang pumasok sa dakilang sekta ng kaluluwa. Tumigil si Wang Lin at tiningnan ang mga bundok na hindi kalayuan. Tinitigan niya ang pulang bundok at nagbigkas ng buntong hininga. Ang kanyang aura ay ganap na nakatago at siya ngayon ay mukhang isang mortal. Matapos umupo, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maghintay. Sa sandaling siya ay umupo, ang kanyang katawan ay naging malabo at naging isang usok na lumutang doon. Ang isang sekta tulad ng dakilang sekta ng kaluluwa ay may isang napakalakas na pormasayon sa paligid ng kanilang teritoryo. Ang sinuman na hindi kabilang sa kanilang sekta ay agad na mapapansin kapag tinangkang dumaan sa pormasayon. Kung nais niyang pumasok, kailangan niyang maghintay na may isang disipulo na dumaan at magdulot ng panginginig sa pormasayon.
Kung isang ordinaryong disipulo, pipiliin niyang magtago sa katawan ng isang disipulo ng dakilang sekta ng kaluluwa upang makapasok, ngunit mayroon itong sariling mga dehado. Kahit na mukhang maganda, ang katotohanan na ang pangalan ng sekta ng dakilang sekta ng kaluluwa ay may kaluluwa, ay nangangahulugang may malalim silang kaalaman sa kaluluwa. Kung hindi nila magagawa ang multi-layered illusion spell. Kaya, ang pagpasok sa katawan ng isang disipulo upang makapasok sa Forma Sion ay malamang na magdulot kay Wang Lin na madiskubre ng Forma Sion bago pa niya mapansin na may nangyaring kakaiba. Maaari lamang siyang magtangkang pumasok ng isang beses, at ayaw niyang magtakda ng panganib ng ganoon. Mas pinili niyang magtiwala sa kanyang sariling kultibasyon at pagkaunawa sa mga limitasyon. Ang kailangan niya ay magkaroon ng panginginig sa Forma Sion. Sa isang kisap mata, dumaan ang 3 araw. Sa mga araw na iyon, umalis at pumasok ang 314 na mga disipulo, at ang Forma Sion ay nanginig ng 314 na beses. Hindi gumalaw si Wang Lin ng pabigla. Patuloy niyang pinagmamasdan. Ginamit niya ang kanyang pagkaunawa sa mga limitasyon upang hanapin ang isang mahina na punto. Pagkatapos ng 10 araw, ang Forma Sion ay nag-ripple ng halos 1,000 beses habang dumadaan ang mga disipulo. Dahan-dahan niyang napansin na ang mga panginginig ay iba-iba depende sa pagkakakilanlan ng mga disipulo. Sa mga 10 araw na iyon, nakakita si Wang Lin ng halos 1,000 na iba't ibang mga disipulo ng dakilang sekta ng kaluluwa. Napanood niya ang ilang mga pagbabago sa katawan ng mga ito na tanging kay dakilang sekta ng kaluluwa lamang. Halimbawa, ang kanilang mga kaluluwa. Kung ang kaluluwa ng bawat disipulo ng dakilang sekta ng kaluluwa ay isang apoy, ang apoy ay napakalakas at hindi madaling mag-alinlangan. Sa mga 10 araw na iyon, wala pang ginawa si Wang Lin. Nagpatuloy siya sa pagmamasid sa loob pa ng 10 araw. Sa araw na ito, nang pumasok ang isang disipulo ng dakilang sekta ng kaluluwa sa Forma Sion, lumabas ang usok na naging anyo ni Wang Lin. Ang usok na ito ay hindi nakikita at agad na lumitaw sa tabi ng katawan ng disipulo. Ang Forma Sion ay nag-alon habang pumasok ang disipulo at pumasok din si Wang Lin sa parehong sandali. Sa sandaling pumasok si Wang Lin, lumitaw ang kanyang essence ng restriction upang itama ang Forma Sion. Pagkatapos, mabilis niyang sinimulang gayahin ang kanyang natutunan mula sa pagmamasid sa nakaraang 20 araw. Sa ilang maiiksing hininga, nagbago siya ng daan-daang beses. Tanging nang umalis ang disipulo mula sa Forma Sion at lumipad papalayo ng hindi nakakapansin, ang usok na naging Wang Lin ay umalis din sa Forma Sion. Ang kanyang pagpasok ay hindi nagdulot ng anumang pagbabago sa Forma Sion, o mas tumpak, ang lahat ng pagbabago ay natagaw ng mga ripples na dulot ng pagpasok ng disipulo. Tahimik na gumalaw si Wang Lin sa mga bundok. Nakita niya ang maraming disipulo ng dakilang sekta ng kaluluwa. Nagmamadali silang dumaan at wala ni isa sa kanila ang nakapansin kay Wang Lin. Mahalaga kay Wang Lin ang mag-ingat at madalas siyang huminto habang dumadaan. Dahan-dahan siyang dumaan patungo sa kalaliman ng hanay ng bundok, patungo sa pulang bundok. Habang papalapit siya, lalong tumindi ang pakiramdam ng pangunahing ugat ng apoy. Malapit na siya sa pulang bundok ng 3 sinag ng liwanag ang lumipad patungo rito. Isang lalaki at 2 babae. Lumipad sila diretso patungo sa pulang bundok. Hindi inisip pa ni Wang Lin ang mga ito. Nakakita na siya ng maraming sinag ng liwanag tulad niyan. Ngunit, sa sandaling ito, isang banal na pandama ang biglang sumabog mula sa pulang bundok at bumaba. Agad nitong tinakpan ng karamihan ng bundok. Ang banal na pandamang ito ay napakalakas. Hindi ito kaya ng isang karaniwang cultivador. Isa itong tao na dumaan sa siyam na arcane tribulants at umabot sa unang yugto ng void tribulant. Ang banal na pandama na ito ay may halong yin, na isang bagay na tanging ang may mataas na antas ng cultivation lamang ang makakakita. Nang madama ni Wang Lin ang banal na pandama, agad niyang nalaman na isang babae ang may-ari nito. Ang banal na pandama ay kumalat ng sobrang bigla. Kung hindi naging alerto si Wang Lin, tiyak na madidiscover siya sa takot. Habang kumakalat ang banal na pandama, umatras ang usok na naging anyo ni Wang Lin. Gumagalaw siya ng katulad ng bilis ng banal na pandama, isa na kumakalat at isa na umatras. Gayunpaman, ang banal na pandama ay kumalat na parang isang fan na may pulang bundok sa gitna. Maari pang makaiwas si Wang Lin sa ngayon, ngunit hindi magtatagal at madidiscover siya. Habang dumadaan ang banal na pandama, ang mga ripples ay umalingaw sa Forma Sion ng dakilang sekta ng kaluluwa at ito ay naisil. Ang tanawing ito ay nagulat kay Wang Lin. Baka nadiskubre na ako. Wala nang oras mag-isip si Wang Lin habang papalapit na ang banal na pandama. Umatras siya, ngunit mukhang wala na siyang matatagwan. Lumipad siya patungo sa 3 sinag ng liwanag na lumilipad sa malayo. Gumagalaw siya ng pinakamabilis na bilis upang salakayin ang katawan ng lalaki. Ang dahilan ay hindi dahil sa antas ng kultibasyon ng lalaki, kundi dahil ang banal na pandama ay mula sa isang babae.
Ayon sa karanasan ni Wang Lin, karamihan sa mga babae sa antas ng kultibasyong ito ay mayabang at tinatanggihan ng mga disipulo ng lalaki, kaya hindi sila maghahanap ng maigi. Pagkatapos ng lahat, ang detalyadong paghahanap ay katulad ng pagtingin sa isang tao ng hubot-hubad. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa katawan ng lalaki, dumaan ang banal na pandama. Hindi ito tumigil. Dumaan ito ng diretso papalayo. Matapos nitong takpan ng buong hanay ng bundok, unti-unting nawala. Nang mawala ang banal na pandama, hindi na inisil ng pormasayo ng lugar at nagsimulang gumana ng normal. Hindi ako nadiskubre, ito ay dahil ang dakilang sekta ng kaluluwa ay may nakasanayan na ang isang malakas na cultivador ay magbabantay at magpapalawak ng kanilang banal na pandama paminsan-minsan. Pinagsama ni Wang Lin ang kanyang sarili sa loob ng katawan ng lalaki at bumuo ng isang vortex na napapaligiran ng mga limitasyon. Habang nag-iisip si Wang Lin, pinagsabihan siya ng babae sa tabi niya. Anong ginagawa mo dyan? Kung maliit tayo sa paghahatid ng Soul Split Fruit kay Senior Sister, mapaparusahan tayo.